Isang matandang babae na mahigit 60 taong gulang ang nagnanais na ituloy ang pangarap niya noong bata pa siya. Ngunit siya ay tinatawanan at tinututulan ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, pumasok siya sa isang photo studio nang hindi niya alam na dito magsisimula ang isang bagong buhay. Noong bata pa si Omal Suon, mayroon siyang napakagandang boses at gustong maging isang mang-aawit, ngunit pinabayaan niya ito ng may panghihinayang. Ngayon, sa kanyang katandaan, puno na ng kaguluhan ang kanyang buhay. Ang kanyang anak na si Odoori ay isang mataas na ehekutibo sa isang malaking kumpanya, matagumpay sa kanyang karera, ngunit malayo sa kanya. Ang kanyang manugang ay walang kakayahan at laging nabibigo sa negosyo. Sa wakas ay nagbukas siya ng isang klase sa pagtuturo, ngunit kinuha ng kanyang mga kakumpetensya ang lahat ng kanyang mga estudyante. Sa kabutihang palad, ang kanyang apo na si Choi Hana, na kapwa mahusay sa pag-aaral at masigasig sa pag-awit tulad niya. Palagi siyang palihim na nagpapadala ng mensahe sa kanyang lola para magkaraoke. Nang kunin niya ang mikropono, siya ay masiglang nag-awit, ngunit pagkatapos ng ilang linya, pinutol siya ng kanyang apo dahil napansin niya na hindi na niya kayang abutin ang matataas na nota. Napabuntong hininga siya, walang magawa dahil sa kanyang edad at kasalukuyang kalusugan. Ang kanyang vocal cords ay tumanda na sa paglipas ng mga taon at ang kakayahan niya sa pag-awit ay hindi na tulad ng dati. Gayunpaman, hindi niya binitawan ang kanyang hilig sa pag-awit. Sa kaarawan ng kanyang anak, naghanda siya ng isang party at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang singing show na nais niyang salihan. Ngunit nang marinig ito, agad na tinutulan ng kanyang anak, sinasabing siya ay masyado nang matanda, na siguradong mapapahiya sa pagsali sa show. Ang manugang at apo ay sumang-ayon din, iniisip na magiging katuwaan lang siya ng mga kapitbahay kung sasali siya. Gayunpaman, si Omal Suon ay nanatiling matatag. Sa palagay niya, ayos lang kung maalis siya. Ang kanyang buhay ay puno na ng mga panghihinayang, kaya hindi bale na kung magkaroon pa ng isa. Lalo pang nakakasakit na isipin na laging iniisip ng pamilya niya na magiging katawa-tawa siya dahil sa kanyang katandaan. Nagtataka siya kung ang pagtanda ba ay isang kasalanan. Sa huli, pumayag din ang kanyang manugang at nagsimulang kumbinsihin ang kanyang anak na huwag magpabaya at magsikap na makapasok sa Seoul National University. Tila naramdaman ni Choi Hana ang pressure. Mabilis siyang kumain ng almusal at nagmadaling umalis. Nag-aalala si Omal Suon para sa kanyang apo. Ngunit ang kanyang anak ay nagpahiwatig na hindi rin siya kumain ng tamang almusal noong bata pa siya, ngunit nakahanap pa rin ng magandang trabaho. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng sakit sa puso ni Omal Suon na parang hindi niya naaalagaan ng mabuti ang kanyang anak. Habang nalulungkot, isang matandang kaibigan ang lumitaw sakay ng motorsiklo at inanyayahan siyang sumama sa klase para sa mga senior citizen. Sa klase, hiniling ng guro sa mga estudyante na magsulat ng tula tungkol sa pag-ibig. Ang mga kaklase ni Omal Suon na kasing edad niya ay sumulat ng mga nakakagulat na tula tungkol sa pagmamahal ng kanilang mga asawa para sa kanila at ipinagyayabang pa ito sa klase. Napabuntong hininga si Omal Suon at naisip na ano ang malaking bagay sa pagkakaroon ng isang mapagmahal na asawa. Kumpara sa kanila, wala siyang masulat ni isang salita. Sa huli, sa paggigiit ng guro, 3 salita lang ang isinulat niya, mag-isang habang buhay. Matagal na siyang namatayan ng asawa at nagtrabaho ng mahigit 55 taon, kaya wala na siyang alam na ibang uri ng pag-ibig. Pagkatapos ng klase, sinabi sa kanya ng matandang kaibigan na hindi lang sa pagitan ng lalaki at babae ang pag-ibig, kundi pati na rin sa pagitan ng magulang at anak na maaari ring maging inspirasyon sa pagsulat ng tula. Gayunpaman, naiinis si Omal Suon dahil sa kabila ng paghahanda niya ng birthday party para sa kanyang anak, wala siyang natanggap na kahit isang mainit na salita. Sa pagbabalik tanaw, naramdaman niyang wala siyang natanggap na pagmamahal sa kanyang buhay. Dahan-dahang ipinaalala ng kanyang matandang kaibigan na ang kanyang walang humpay na pagdamay ay tunay na pag-ibig. Gayunpaman, lalo pang hindi nasisiyahan si Omal Suon dahil noong bata pa siya, iniwan siya ng matandang kaibigan na ito at pumunta sa ibang bansa na naging dahilan upang makaligtaan nila ang kanilang kapalaran. At ngayon, nagsasalita siya tungkol sa pag-ibig. Hindi ba ito masyadong huli? Sa araw na ito, ang pinakamahalaga kay Omal Suon ay ang singing show. Bagamat hindi siya sinusuportahan ng kanyang pamilya, determinado siyang sumali. Bilang paghahanda sa show, pinili niyang magsuot ng isang magandang dilaw na vest. Dahan-dahang inalo siya ng kanyang matandang kaibigan na kalimutan muna ang lahat ng mga panghihinayang at paghihirap at basta lang awitin ang gusto niyang awitin. Nang oras na para umakyat si Omal Suon sa entablado, huminga siya ng malalim upang subukang kontrolin ang kanyang kaba at pagkatapos ay umakyat siya. Ang kantang pinili niya ay ang awitin na Sa isang sikat na mang-aawit, sinabi niya sa mga hurado na ang kantang ito ay ganap na sa kanya, na nagpapahayag ng kanyang tunay na damdamin. Nang buksan ang mikropono, nagsimula siyang umawit at sa ilalim ng stage lights, lalo siyang naging emosyonal. Gayunpaman, nang mapansin niya ang mapanuyang titig mula sa orihinal na mang-aawit, nagsimula siyang bawasan ang volume ng kanyang boses at sa huli ay hindi na niya maabot ang huling nota. Pagkatapos niyang bumaba sa entablado, kinutya siya ng orihinal na mang-aawit at sinabing hindi lahat ay maaaring maging mang-aawit. Yumuko si Omal Suon at tahimik na lumakad ng mahina sa likod ng entablado, at pagkatapos ay bumagsak sa likod ng kurtina, umiiyak ng walang tunog. Gaya ng inaasahan ng kanyang pamilya, naging katuwaan si Omal Suon. At ngayon, gusto na lang niyang matulog ng tuluyan at hindi na magising pa. Patuloy na inaalo siya ng matandang kaibigan, ngunit bigla silang nakarinig ng pagtatalo mula sa bahay ni Omal Suon. Lumabas na biglang inihayag ng kanyang apo na si Choi Hana sa kanyang mga magulang na aalis na siya sa pag-aaral sa kolehiyo upang gawin ang gusto niya. Hindi ito matanggap ng kanyang anak na si Odoori. Sa kasalukuyang lipunan, paano ka mabubuhay ng walang degree at reputasyon mula sa
isang unibersidad. Sinubukan ni Oh Malsoon na mamagitan, pinapayuhan ang kanyang anak na huwag sigawan ang kanyang apo at hayaan si Choi Han-na na ipaliwanag ang kanyang mga dahilan. Ngunit lalo lang itong nagpagalit sa kanyang anak dahil mula pagkabata, tinuruan siya ng kanyang ina na mag-aral ng mabuti upang hindi siya maliitin ng ibang tao. Ngayon, ginagawa niya ang eksaktong itinuro sa kanya ng kanyang ina noon. Nang marinig ang mga reklamo ng kanyang anak, nasaktan si Oh Malsoon. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, nagsikap siyang magtinda ng lugaw upang palakihin ang kanyang anak, ngunit ngayon ay puro paninisi lang ang natatanggap niya mula rito. Pagkatapos ng isang pagtatalo, galit na sinabi ni Oh Malsoon sa kanyang anak na ilabas ang lahat ng nasa loob niya. Sumagot ang kanyang anak, diretsong sinabi na gusto niyang lumipat at hindi na makasama sa kanya. Ang mga salitang ito ay lubos na nakasakit kay Oh Malsoon. Hindi niya inakala na ganoon pala siya kamuhian ng kanyang sariling anak. Nang gabing iyon, mag-isang gumala si Oh Malsoon sa mga lansangan, nawawala ng pag-asa. Siya ay matanda na at marahil wala nang sinumang nangangailangan sa kanya sa mundong ito. Nagsimulang umulan at isang taxi driver ang tumawag sa kanya at pinayuhan siyang sumakay. Sumakay si Oh Malsoon ng walang patutunguhan, tulala at nang magising, natagpuan niya ang sarili sa isang photo studio. Sa loob ng tindahan ay puro larawan ng mga matatanda. Pinakalma niya ang sarili at naisip na, dahil narito na siya, kukuha na lang siya ng litrato bago umalis. Sa sandaling iyon, lumapit ang may-ari ng tindahan at napagtanto niya na ang may-ari ay ang taxi driver na nakilala niya kanina. Kakaiba, sinabi ng driver na hindi pa siya nagmamaneho ng taxi at isa lang siyang may-ari ng photo studio. Naisip ni Oh Malsoon na nagkamali siya ng nakita at umupo sa harap ng salamin, nagsimulang mag-makeup upang itago ang mga palatandaan ng pagtanda. Inihanda na ng may-ari ng tindahan ang kamera. Dahan-dahan siyang umiti at nag-flash ang lens. Sa isang iglap, nawala ang may-ari ng tindahan. Tumingin siya sa salamin at nagulat nang makita na wala na siyang kulubot o puting buhok, kundi bumalik na siya sa kanyang kabataan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya at sumigaw siya sa gulat. Tila mayroong liwanag sa silid. Hindi siguro ito impyerno, ano? Sinampal niya ang kanyang sarili at masakit. Siguro hindi siya nananaginip na puno ng pag-aalinlangan at pag-aalala. Lumabas si Oh Malsoon sa tindahan. Sa labas ng pinto ay mayroong maraming tao. Malinaw na ito ay ang totoong mundo. Lumingon siya at napansin na ang pangalan ng photo studio ay Kabataan. Para kumpirmahin kung nasa totoong mundo pa ba siya, lumapit si Oh Malsoon sa ilang mag-aaral sa elementarya at tinanong kung mukha siyang matandang babae o isang kabataang babae. Ang mga batang mapaglaro ay sumagot na mukha siyang isang kabataang babae. Ngunit ang kanyang pananamit at hairstyle ay tulad ng sa kanilang lola. Ngayon ay naniwala na si Oh Malsoon na bumalik na siya sa kanyang kabataan. Pagkatapos mag-isip ng hindi maipaliwanag, sumakay si Oh Malsoon ng taxi papunta sa supermarket malapit sa kanyang bahay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na biglang magbuhos ng isang timba ng tubig ang may-ari ng supermarket sa isang mahalagang sandali. Tumalon si Oh Malsoon ng mabilis upang iwasan ang tubig at nagawa pa niyang sumayaw ng ilang hakbang. Nadiskubre niya na hindi na masakit ang kanyang likod at hindi na pagod ang kanyang mga binti. Ang taong nabasa sa halip na siya ay ang anak ng matandang kaibigan, si Han Jon-hyo. Kumalma si Oh Malsoon at tumayo sa harap ng salamin sa bangketa at sinubukang gawin ang pagpihit ng kanyang katawan. Nakaramdam siya ng hindi inaasahang flexibility at makinis na balat. Dahil nangyari na ito, nagpa siya siyang ituring ito bilang isang regalo mula sa langit. Pagkatapos ng isang umaga ng pag-iisip, nagsimula siyang magutom, kaya nagpa siya siyang pumunta sa isang malapit na kainan. Ang restoran na ito ay sa kanya ilang araw na ang nakalipas, ngunit dahil ang kanyang manugang ay walang kakayahang mag-manage, kinailangan niyang ipasa ang tindahan sa isang magkapatid. Pumasok si Oh Malsoon sa restoran at umupo, sinuri ang pamilyar na mga pagkain sa mesa, at tinikman ang sinigang na kanina inihain. Nagsimula siyang magbigay ng napakahigpit na komento sa pagkain. Matapos magreklamo, nagpatuloy siya sa pagguya at inulit ang mga recipe ng mga pagkain para sa magkapatid na may-ari ng tindahan. Hiniling niya sa kanila na ibalik ang dating lasa. Matapos kumain ng husto, pagalagala si Oh Malsoon sa mga kalye. Sa sandaling iyon, dumaan ang kanyang anak na si Oh Doori at hindi siya nakilala. Nawala ng pag-asa si Oh Malsoon at umalis. Pagkatapos ay bumalik siya sa photo studio ng T Kabataan, ngunit hindi niya inaasahan na nawala na ito. Sa pagpapasya na tanggapin ang kanyang kapalaran, tumingin si Oh Malsoon sa kanyang salamin sa bintana at napansin na ang kanyang kasalukuyang damit ay masyadong luma. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumasok siya sa isang tindahan ng damit at bumili ng isang maliit na Sanin style na zipper jacket. Ipinare sa isang mahabang floral skirt. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang sarili. Nang lumabas siya, napako ang kanyang tingin sa isang lumang sign ng bar na naugnay sa mga alaala ng kanyang kabataan. 55 taon na ang nakalipas, nagtrabaho siya rito. Isang gabi, nakilala niya ang isang grupo ng mga masiglang estudyante at kumanta ng isang kanta kasama ang isang lalaki sa grupo. Sa paggunita sa mga nakaraang alaala, hindi niya namalayan na pumasok siya sa bar. Matapos ang 55 taon, ganap nang nagbago ang bar sa loob. Lalo na, may isang automated na order machine na hindi niya alam kung paano gamitin. Tinitingnan niya ang screen na may mga kontrol at English na salita. Sinubukan niya ng ilang beses, ngunit hindi pa rin niya maintindihan. Sa sandaling ito, isang babae ang lumapit at mabait na tinulungan siyang mag
mag-order. Nagulat siya nang mapagtanto na ito ay ang kanyang apo, si Choi Hana. Natuklasan ni Oh Mal-suon na si Choi Hana ay sumali sa isang banda at umaawit sa bar. Matapos ang pagtatanghal, lumabas si Choi Hana kasama ang kanyang lola. Nagpanggap si Oh Mal-suon na kaibigan siya ng kanyang lola mula sa kanilang bayan at nakilala niya si Choi Hana noong bata pa siya. Bagamat napansin ni Choi Hana na ang ginagamit na telepono ng matandang babae ay katulad ng sa kanyang lola, naniwala pa rin siya sa sinabi ni Oh Mal-suon. Pagkatapos mag-usap, aalis na sana si Choi Hana, ngunit hinawakan siya ni Oh Mal-suon sa kamay at sinabing wala siyang mapupuntahan at natatakot siya. Sa kabaitan, dinala siya ni Choi Hana sa isang karaoke bar. Doon, komportable si Oh Mal-suon na umawit at mag-relax nang hindi nakakaramdam ng pagod. Habang kumakanta, nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan at nagmamadali siyang pumunta sa supermarket upang bumili ng sanitary napkins. Sa pagtingin sa estante na puno ng iba't ibang uri ng sanitary napkins, namula si Oh Mal-suon at nakaramdam ng hiya. Sa huli, kinuha niya ang isang pakete at umalis. Sa sandaling ito, isang estrangherong lalaki ang lumitaw. Kinuha niya ang pakete ng sanitary napkins mula sa kamay ni Oh Mal-suon at pinigilan siyang umalis. Tiningnan niya ang pakete ng sanitary napkins, umubo ng isa, at sinabi na maghihintay siya sa labas pagkatapos niyang lumabas sa banyo. Inalis niya ang lalaking iyon at lumapit kay Choi Hana. Nagmamadali si Choi Hana na umuwi dahil bukas ay mayroon siyang interview sa isang entertainment company upang maging isang trainee. Bumulong si Oh Mal-suon sa sarili. Ngunit muling hinarangan siya ng lalaki at tinawag siyang Ki Emily. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Daniel Han, isang direktor sa entertainment company. Sinabi niya na nagpaplano ang kanilang kumpanya na mag-debut ng isang girl group at si Emily ang magiging pangunahing miyembro. Ngunit kamakailan ay bigla siyang nawala at hindi na sumasagot sa anumang tawag. Ilang oras bago namili si Oh Mal-suon, kumuha siya ng ilang larawan kasama ang may-ari ng tindahan upang makakuha ng diskwento at ipinost ito sa social media para sa pag-promote. Ang mga larawang ito ang nakakuha ng atensyon ni Daniel Han dahil kamukhang-kamukha niya ang nawawalang si Emily. Nalilito si Oh Mal-suon sa pagiging mapilit ng binata at naisip niyang may problema siya sa pag-iisip. Gayunpaman, nang ipakita ni Daniel Han sa kanya ang isang video ni Emily na kumakanta, nagulat si Oh Mal-suon at hindi makapagsalita dahil ang babae sa video ay kamukhang-kamukha niya. Iginigiit ni Daniel Han na naglalambing lang si Emily at hiniling sa kanya na bumalik sa kumpanya upang maghanda para sa kanyang music career. Sa pagtingin sa business card na ibinigay ni Daniel Han, nakaramdam si Oh Mal-suon ng pagkalito at kalungkutan. Ang araw na iyon ay talagang kakaiba at mahaba para sa kanya. Sa gabi, umuwi si Oh Mal-suon malapit sa kanyang bahay at narinig niya ang masayang pagtawa mula sa loob ng bahay. Ang kanyang anak na babae ay na-promote bilang isang mataas na ekutibo at tila hindi siya nag-aalala sa kanya na mag-isa sa labas. Sa halip, ipinagdiriwang ng kanyang anak na babae ang kanyang pag-promote at pagtaas ng sweldo kasama ang kanyang asawa. Nakaramdam si Oh Mal-suon ng matinding pagkadismaya. Tila wala na siyang pakialam sa bahay na iyon. Nang sumunod na araw, puno ng pag-uusisa, pumunta si Oh Mal-suon sa entertainment company ni Daniel Han. Nangako si Daniel Han na gagawin siyang isang nangungunang mang-aawit. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Oh Mal-suon na mag-alala. Paano kung matuklasan ni Daniel Han na isa lang siyang impostor? Kahit na sinubukan niyang magpahiwatig tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, naniniwala pa rin si Daniel Han na siya si Emily. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon at tanggapin ang plano ni Daniel Han na maging isang bituin. Napakahigpit ni Daniel Han, binigyan lang siya ng 3 buwan para magsanay. At sa pagtatapos ng oras, kailangan siyang mag-debut kaagad. Kasabay nito, dumating si Choi Han sa kumpanya para sa isang interview. Nagulat siyang makakita ng isang figura na kamukhang-kamukha ng kanyang lola, ngunit ang kaibahan ay napaka-fashionable ng kanyang pananamit at tila siya ay isang mataas na antas na empleyado sa kumpanya. Sa sandaling ito, lumabas si Oh Mal-suon mula sa opisina ni Daniel Han at nabangga ang babae. Nagkatinginan sila at nakaramdam ng kaibahan. Pagkatapos ay dumating ang iba pang mga miyembro ng girl group at hinila ang babae. Patuloy nilang kinutya at tinawanan si Emily, binalaan siyang huwag gumawa ng mga hangal na bagay. Malinaw na binubuli si Emily sa grupo. Sa kabilang dako, isang babae na mukhang-mukha rin si Oh Mal-suon. Hiniling na makipagkita kay Daniel Han, ngunit dahil wala siyang appointment, pinigilan siya ng empleyado na makapasok. Nakita ni Choi Han na ang babae at inakala na ang kanyang lola. Nagkomento siya na ang kanyang lola ay mukhang napaka-estilo ngayon at pinaalalahanan siyang huwag na magpagala-gala at umuwi na. Gayunpaman, hindi siya nakilala ng babae at hindi niya alam kung sino siya. Pumunta si Choi Han sa kumpanya upang mag-audition bilang isang trainee. Nang makita siya, naalala ni Daniel Han ang hiningi ni Emily. Kung gusto niyang magpatuloy bilang isang trainee, kailangan niyang tulungan si Choi Han na makapasa sa audition. Ito lang ang kondisyon ni Emily. Sa kabutihang palad, si Choi Han ay may mahusay na kakayahan sa pag-awit at pagsasayaw. At lahat ng mga hurado ay sumang-ayon na piliin siya. Narinig ni Oh Mal-suon ang resulta at labis siyang natuwa. Nang gabing iyon, umuwi si Choi Han. Iniisip na umuwi na ang kanyang lola, ngunit ang bahay ay tahimik. Nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya at ngayon lang niya napagtanto kung gaano niya kamis ang kanyang lola, pati na ang kanyang mga payo. Kinabukasan, ipinasok ni Daniel Han si Oh Mal-suon sa grupo, na humiling sa mga miyembro na makipagtulungan upang mabilis na matapos ang kanilang mga pagsasanay bago ang kanilang debut. Patuloy na bastos ang mga miyembro ng grupo sa kanya at patuloy na gumagawa ng mga problema. Ngunit
Ngunit hindi sumuko si Oh Malsoon. Ginamit niya ang tono ng isang matanda, tinawag ang mga miyembro na mga bata at idineklara na makikipagkompetensya siya sa kanila ng patas. Ang kanyang pag-ugali ay ganap na nagbago na naging dahilan upang mag-alinlangan ang kanyang mga superior sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Daniel Han na ang boses ni Emily ang kanyang TE at walang mali dito. Nang gabing iyon, pinigil siya ni Daniel Han at dinala sa isang hotpot restaurant. Ginamit niya ang isang serye ng mga tanong sa Ingles upang tanungin siya. Gusto niyang malaman kung bakit siya biglang nagbago at kung mayroon siyang problema sa kanya. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Oh Malsoon ang kahit isang salita ng Ingles ni Daniel Han. Tinuring pa nga niya siyang parang apo at binigyan siya ng sili at pinayuhan siyang maging maingat upang mabuhay sa mahirap na mundong ito. Pinaalalahanan din niya siya na kumain ng kaunti bago uminom ng alak. Pagkatapos magbigay ng payo, tiningnan niya ang mukha ni Daniel Han at naisip na, siguro apo ito ng isang tao. Napakagwapo. Ibinigay ni Daniel Han sa kanya ang trainee contract at hiniling sa kanya na pumirma. Nang makapirma na siya, nakahinga ng maluwag si Daniel Han at binuhusan siya ng alak. Ngunit muling inabot ni Oh Malsoon sa kanya ang sili. Tulad ng isang matanda, patuloy na pinaalalahanan siya na alagaan ang kanyang kalusugan at kumain muna bago uminom ng alak. Kinabukasan, paggising niya sa dormitory, napagtanto ni Oh Malsoon na ang landas tungo sa pagiging trainee na hindi niya inasahan ay nagsimula na. Para sa pamamahala ng kanilang katawan, ang almusal ng mga trainees ay puro vegetable salad lang. Muli siyang nagsimulang bumulong-bulong na dapat kumain ng busog ang mga kabataan para tumangkad, kung hindi sila lalaki. Pagkatapos kumain ng salad, kinailangan niyang timbangin ang kanyang sarili. Ang pinakabatang miyembro sa grupo ay lumampas sa standard na timbang dahil sa kanyang hindi mapigil na gawi sa pagkain. Hiniling ng babaeng namamahala sa pamamahala na tumakbo siya sa treadmill ng isa pang oras. Nang marinig ito, muling bumulong-bulong si Oh Malsoon na parang isang matandang babae. Hindi niya maintindihan kung bakit napakahigpit ng mga kabataan sa kanilang sarili. Sunod na ang formal na sesyon ng pagsasanay. Nang turno na ni Oh Malsoon, dahil sa wala siyang alam sa pagsasayaw, gumalaw siya ng gulo at hindi makakatch up sa ritmo. Na hindi mapigilan ng mga miyembro ng grupo ang pagtawa. Upang hindi maging katuwaan si Emily, hiniling ni Daniel Han sa dance teacher na panatilihin siya at bigyan siya ng one-on-one na pagsasanay. Tiningnan ni Oh Malsoon ang video ng kanyang sarili na sumasayaw kasama ang mga miyembro at ginaya ito na parang isang painting. Hindi matiis ng mga superior sa kumpanya ang tanawin na ito. Dinala nila siya sa isang hair salon upang baguhin ang kanyang hairstyle. Pagkatapos ng pag-ayos, ang kanyang imatandang labanos na hairstyle ay ginawang may bangs at bond na ginawa siyang parang isang kabataang babae. Tumingin siya sa salamin at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang magandang babae sa salamin ay siya. Nakita ang pagbabagong ito. Natuwa si Daniel na hindi na masyadong interesado si Malsoon. Buong kumpiyansang ipinakita niya ang kanyang figura habang papasok sa kumpanya. Pakiramdam niya ibumalik siya sa kanyang kabataan. Kahit na isa lang itong panaginip, sulit naman. Nang walang ilay sa paligid, pumunta siya sa karaoke room para alalahanin ang kanyang mga alaala noong kabataan at mag-isa siyang kumanta habang may hawak na mikropono. Habang siya ay kumakanta, biglang lumitaw si Daniel at sinabayan siya ng gitara. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng damdamin. Sa mungkahi ni Daniel, kumanta siyang muli ng mas magaan at mas masayang kanta. At sa saliw ng gitara ni Daniel, lubos siyang nalubog sa kanta. Ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan, kaya binigyan niya ito ng tumpok ng mga dokumento. Hiling niya na itigil nito ang pagkanta ng mga lumang kanta at sa halip ay kabisaduhin ang mga liriko ng mga bagong kanta. Nang gabing iyon, umiling si Malsoon at nagsimulang mahirapang kabisaduhin ang mga liriko. Nakapagtataka, habang tumutugtog ang kanta sa kanyang headset, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan si Daniel. Sa kabilang banda, labis na ikinatuwa ni Hana nang malaman niyang pumasa siya sa selection round para sa mga trainee ng kumpanya. Kinabukasan, sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, kinuha niya ang kanyang bagahe at nagpa siyang manirahan sa dormitoryo ng kumpanya. Maagang naroon si Malsoon sa labas ng kumpanya upang salubungin si Hana. Hinikayat niya ang batang babae na subukang gawin ang lahat ng isang beses. Nagulat si Hana nang malaman niya na ang taong nakilala niya noong araw na iyon. Ang lola pala ng kaibigan niya ay narito rin. Hindi na nagpaliwanag pa si Malsoon at pinasok niya si Hana sa dormitoryo ng kumpanya. Ang silid ni Hana ay naayos na, hindi malaki ngunit napakaliit. Napakasaya ni Hana sa pagkakataong ito. Ginamit ni Malsoon ang pagkakataon na tanungin si Hana tungkol sa kanyang lola. Nagpakita si Hana ng walang pag-aalala sa paniniwalang kakaiba ang kanyang lola kumpara sa ibang matatanda. Malakas siya at hindi kailangang masyadong mag-alala. Gayunpaman, nagalit si Malsoon at tinanong si Hana kung bakit hindi niya subukang hanapin ang kanyang lola. Matapos magalit, tumakbo si Malsoon palabas upang uminom ng mag-isa. Isang hindi pamilyar na lalaki mula sa tapat ang lumapit upang makipagkaibigan. Gayunpaman, hindi madaling ibuli si Malsoon at malakas niyang sinabi na, nagbago na ang mundo. Kung dati, ang mga taong tulad niya na may murang ngiti ay tiyak na nasa kabaong na. Ang mga salita niya ay lalong pumukaw sa kuryosidad ng lalaki. Gayunpaman, hindi pa rin tumigil si Malsoon sa pagbubuhos ng masasamang salita at inakusahan siya na hindi karapat-dapat tawaging isang lalaki, kundi isang walang silbing katawan. Ang pervert ay lalo pang naakit kay Malsoon at agad na lumapit. Ngunit mabilis na umaksyon si Malsoon at itinulak siya pabagsak sa mesa. Si Daniel, na kumakain sa bar, ay hindi sinasadyang nasaksihan ang eksenang ito. Dali-daling
tumayo si Malsuon at binitawan ang lalaki, ngunit mas malakas ang kamay ni Daniel. Isang kamay ang nagdiin sa kanya sa mesa at sinabi kay Malsuon na tumawag agad ng pulis. Kinabukasan, habang pinapanood ni Daniel ang video, hindi niya mapigilang matawa nang makita si Malsuon na bumubulong tungkol sa kanyang sinabi kagabi na ang lalaki ay mayroon lamang katawan. Pagdating ni Malsuon, agad na naging seryoso si Daniel at hiniling sa kanya na ipaliwanag ang nangyari kagabi. Gayunpaman, nagsimulang manukso si Daniel na sinasabi na kung patuloy na gagawa si Malsuon ng gulo, ang kanyang karera sa pagkanta ay magtatapos sa simula pa lang at ang buong grupo ay mamamatay ng magkakasama. Dali-daling humingi ng tawad si Malsuon at nangakong hindi na muling magkakamali. Ang nakakagulat, si Daniel, na karaniwang napakabigat, ay hindi siya pinahirapan sa pagkakataong ito at dinala niya ito upang makipagkita sa isang pinuno. Nang makita niya ang pinuno, nagulat si Malsuon dahil ito pala si Isim, isang matagal na niyang kaaway. 55 taon na ang nakalipas, sa isang bar, nakilala ni Malsuon ang isang binata. Labis na hinangaan ng lalaki ang kanyang boses at pinuri siya sa harap ng lahat. Nakalulungkot, namatay ang binata ilang sandali pagkatapos noon. Sa libing, ibinigay ng mga kamag-anak ng binata sa kanya ang isang music book na isinulat niya mismo na may pangarap na kakantahin niya ang mga kanta. Gayunpaman, hindi siya nakakaintindi ng teorya sa musika at lumitaw si Isim. Kinuha ang music book at nangakong ire-record ito at ipapadala sa kanya. Pagkatapos noon, tinago ni Isim ang mga kanta at ginamit ang mga ito para mapaunlad ang kanyang karera sa pagkanta. Hindi nakilala ni Isim si Malsuon at sinabi lang kay Daniel na si Emily ay mukhang isang taong nakilala niya noong nakaraan. Mula kay Daniel at Malsuon, nalaman nila na kung magtatagumpay si Emily at makakapasok sa international stage, ang karera ni Isim ay aabot sa rurok at magiging mas perpekto. Nalilito si Malsuon at tinatanong ang sarili kung dapat ba siyang magpatuloy sa paghabol sa kanyang pangarap o kung isa lang siyang kasangkapan upang matulungan ang kanyang kaaway na magtagumpay. Sa kanyang pagkalito, hinanap ni Malsuon ang kanyang apo na si Hana para humingi ng payo. Pinayuhan siya ni Hana na kung mayroon talagang puot, ang paghabol sa kanyang pangarap ay ang pinakamahusay na paraan upang maghiganti. Ang mga salita ng kanyang apo ay nagpagana kay Malsuon. Ay ganap na nagising. Nagpasya siyang hindi hahayaan ang anumang sama ng loob na humadlang sa kanyang daan pasulong. Pagkatapos ng isang gabi ng pagsasanay, sa wakas ay makakakilos na si Malsuon ng maayos. Patuloy siyang nagsikap sa pag-ensayo sa pagkanta, pagsasayaw, at iba pang sports. Habang nag-ensayo siya, pinila siya ni Hana. Sinabi niya na tutulungan niya itong malampasan ang mga hadlang ng edad at matuto ng mga bagong bagay. Natuklasan ni Malsuon na binansagan siya ng mga miyembro ng grupo na nursing home dahil sa tono ng kanyang boses na parang matanda. Hindi na matiis ni Hana at nagtakda siya ng isang serye ng mga patakaran upang mapabuti ang paraan ng pagsasalita ni Malsuon tulad ng kapag gusto niyang bigyang diin ang isang bagay. Dapat dagdagan ng salitang Ki Super, tulad ng Ki Super Sarap o Di Super Ganda. Tinuruan din siya ni Hana ng mga sikat na salita at parirala sa internet at mga nakakatawang pagpapaikli. Hiniling ni Hana kay Malsuon na itigil ang lahat ng kanyang gawi sa pagsasalita ng lokal na dialekto at kabisaduhin ang mga modernong salita sa internet. Naramdaman ni Malsuon ang pagmamalasakit ng kanyang apo. Ngunit sa parehong oras, napansin din niya na patuloy siyang napapaligiran ng mga panganib. Naglabas ang mga miyembro ng grupo ng isang pakete ng gamot at sinabing kay Emily iyon na kinabibilangan ng mga antidepressant at tranquilizer. Nagduda sila na ang kakayahan ni Emily sa pagkanta at pagsasayaw ay dahil sa epekto ng gamot. Hindi sumang-ayon si Malsuon sa ideyang ito. Naniniwala siyang kung kinakailangan na ni Emily na uminom ng gamot, kailangan siyang alagaan at tulungan ng mga miyembro sa halip na samantalahin ang pagkakataon na atakehin siya. Binalaan niya ang mga miyembro na kung magpapatuloy sila sa pananakit, hindi na siya magiging malumanay. Nang gabing iyon, nanood si Malsuon ng isang video ng isang male dance group. Nagulat siya nang matuklasan na ang taong nasa gitna ay si Daniel. Sinabi ni Hana sa kanya na si Daniel ay dating pangunahing miyembro ng isang legendary boy band noon. Isang obsessive fan ng grupo ang sumubaybay at ginulo sila. Nang tumawag ng pulis ang mga miyembro, si Daniel ang umako ng pagkakamali na nagsasabing girlfriend niya ito. Ang insidente ay naging sanhi ng eskandalo sa grupo at tuluyang nagkawatak-watak. Pagkatapos umalis sa grupo, naging music producer si Daniel. Ngayon, nang makatanggap siya ng mensahe mula sa isa pang obsessive fan, labis siyang natakot. Habang nag-aalala sa sitwasyon, nakita ni Daniel si Emily na nakatalikod sa elevator. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Daniel na iayain si Emily na kumain ng hotpot. Kumain si Emily na parang hindi siya kumain sa loob ng isang linggo. Hindi mapigilan ni Daniel na magbiro na ang eksenang ito ay parang nanonood ng live mukbang. Hindi alintana ni Malsuon at binigyan siya ng isang malutong na pritong manok. Kapag busog lang ang isang tao, may lakas siyang magtrabaho. Pagkasabi nito, ay kumuha siya ng isang bote ng gamot na pampatanggal ng stress at inilagay sa kamay ni Daniel. Nang makita ang tahimik na pag-aalala, lumambot ang kanyang mga mata at lumabas ang isang mainit na ngiti. Ngunit diretsong sinabi ni Malsuon, ang mga batang lalaki na katulad mo ay hindi ang tipo ko. Ang mga lalaking nasa edad 60 pataas ang tunay na lalaki. Muntik nang masamid si Daniel sa tubig na iniinom niya. Tiningnan niya si Malsuon na hindi makapaniwala sa nakikita. Kinabukasan, habang pinapanood ng mga guro ang video ng pagsasanay ng girl group, napansin nila ang mabilis na pag-unlad ni Emily. Hanggang
sa makasabay na siya sa ibang miyembro. Gayunpaman, pinag-usapan din ng mga guro ang posibilidad na umiinom ng gamot si Emily. Agad na nagsalita si Annie upang ipagtanggol si Emily na nagsasabing hindi dapat husgahan ng mga guro ang mga estudyante sa ganoong paraan. Sa pagkakataong ito, sumali si Hannah sa grupo ni Malsuon at naging bagong miyembro. Pinabilis ng kumpanya ang proseso at hiniling sa girl group na tapusin ang kanilang debut song sa lalong madaling panahon habang sinusuri ang kakayahan ng 6 na miyembro. Ang ilayin na hindi pumasa sa pamantayan ay aalisin sa grupo. Bukod sa pagsasanay para sa debut, patuloy na gumagala si Malsuon malapit sa kanyang bahay at natuklasan na ang tindahan na inilipat niya sa magkapatid ay wala nang bumibisita. Sinabi ng may-ari ng supermarket sa malapit na may chismis na nagdagdag ng cream milk ang tindahan sa kanilang sopas. Kumalat ang kwento na ito sa internet na nagdulot ng unti-unting pagbaba sa benta. Sa kanilang pag-uusap, nagpahayag din ang may-ari ng pag-aalala tungkol sa pag-alis ni Malsuon sa bahay. Nagulat si Malsuon nang marinig ito. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na suit ang dumating upang hanapin ang may-ari ng supermarket. Nakilala ni Malsuon ang taong ito. Dati siyang customer sa tindahan at lagi siyang pumupuri sa mga babae sa bawat edad. Siya ay isang ganap na playboy ngayon. Nang makita niya ang playboy na sinusubukang makipagkilala sa may-ari ng supermarket, dali-daling hinila ni Malsuon ang may-ari sa isang tabi at sinabing makikita niya ang tunay na mukha ng lalaking ito at pinayuhan siyang lumayo sa kanya. Pagkatapos umalis sa supermarket, pumunta si Malsuon sa sauna at sa harap ng mga matatandang babae. Ginawa niya ang split at backbend na ikinagulat ng mga matatandang babae. Samantala, hindi sinasadyang narinig ni Malsuon ang pag-uusap ng mga matatandang babae at nalaman niyang naghahanap ng bahay ang kanyang anak na babae at mukhang nagpaplanong lumipat. Sa kanyang isipan, naisip niya na sa wala siya sa bahay, ang buong pamilya ay mukhang masaya at komportable. Sa panahong ito, ang tanging taong madalas na nakikipag-ugnayan sa kanya ay si Amy Gaojong, na kaibigan niya sa loob ng higit sa 65 taon. Araw-araw siyang hinahanap ni Amy Gaojong at naramdaman niyang hindi nakawili-wili ang buhay kung wala siya. Nang gabing iyon, nang matanggap niya ang tawag mula kay Amy Gaojong, tuwang-tuwa siya at agad na nagtanong kung kumusta na siya. Gayunpaman, nang lumingon siya, isang batang babae ang nakatayo sa likuran niya at sinabi kay Amy Gaojong na siya ang hinahanap niya. Nagulat si Amy Gaojong at hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng batang babae. Nagsimulang ikwento ni Malsuon ang mga alaala sa pagitan nila ni Amy Gaojong mula pa noong mahigit 55 taon na ang nakakaraan. Nang araw na iyon ay ang mapagpasyang laban ng isang wrestling competition. Nakipaglaban si Amy Gaojong sa kanyang kalaban upang makuha ang puso niya. Gayunpaman, dahil sa pagkain ng tupa, sumakit ang tiyan niya at natalo siya sa laban. Sa pagdinig dito, agad na nakilala ni Amy Gaojong. Naniniwala na siya ngayon na ang batang babae sa kanyang harapan ay si Malsuon. Ibinunyag ni Malsuon kay Amy Gaojong na gusto niyang umuwi para kumpirmahin ang damdamin ng kanyang pamilya sa kanya at hilingin ang kanyang tulong. Nang gabing iyon, nakipagkita si Amy Gabriel sa anak at manugang ni Malsuon. Hiningi niya na papayagan nilang manatili si Emily na ipinakilala niya bilang apo ng kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos mag-alinlangan, pumayag ang anak niya. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagkatao, binigyan siya ni Amy Gaojong ng bagong cellphone at sinabi sa kanya na huwag magsabi ng mga bagay na madaling malaman ng iba. Kinabukasan, sa ilalim ng gabay ni Amy Gaojong, bumalik si Malsuon sa kanyang bahay at hindi inaasahang nakita ang isang babae sa bakuran. Ang babae ay mukhang kamukha niya. Ito pala, kanina lang, nakita ng apo niyang si Hannah ang babae sa kumpanya at naisip niyang, iyon ang kanyang lola. Tinulungan siya nitong tumawag ng taxi at sinabi sa driver na ihatid siya sa bahay. Ngayon, ang bata at matandang Malsuon ay nagkaharap. Upang maiwasan na makilala ng kanyang pamilya, dali-daling hinila ni Malsuon ang babae sa isang tabi at tinanong kung sino siya. Nagulat si Malsuon nang tawagin siya ng babae na ate. Pagkatapos niyang mapagtanto na ang babae ay ang kanyang kapatid, malamig na itinulak ni Malsuon ang kanyang kapatid at hindi niya maintindihan kung bakit ginagaya siya ng kanyang kapatid. Walang sinuman dito ang sumalubong sa kanya. Napagtanto ni Malsuon na nagbago na siya sa isang mas batang tao at tinanong ang kanyang sarili kung paano siya nakilala ng kanyang kapatid sa anyong ito. Nang magsasalita na ang kanyang kapatid, ang kanilang driver na nag-iniksyon ng gamot sa kanilang dalawa, ay tumawag at pinagalitan ang kanyang kapatid dahil sa paglabag sa mga regulasyon. Pagkatapos paalalahanan, dali-daling umalis ang kanyang kapatid. Ang driver na iyon ay ang taong nagbigay ng kabataan kay Malsuon. Dahil lumabas siya ng walang pahintulot, nahuli siya ngayon. Patuloy na tumatawag si Daniel kay Malsuon ngunit walang tugon. Kahapon, bastos na ipinahayag ni Malsuon na aalis siya sa dormitoryo sa loob ng 1-0 araw upang ayusin ang ilang personal na bagay. Ngunit tiniyak niya na hindi ito makakaapekto sa debut ng grupo. Gayunpaman, malinaw na nilabag ni Emily ang kanyang pangako sa pagdating ng huli. Ang coach na responsable sa debut ng grupo ay nagbigay ng isang kahilingan na si Malsuon. Hindi siya maaaring lumahok sa anumang pagsasanay sa loob ng 1 linggo dahil sa paglabag sa mga regulasyon. Sinubukang tulungan siya ni Daniel, ngunit hindi sumuko ang coach at nagpasya na hindi na siya tutolerahin. Pagkatapos ng pagsasanay, dinala ni Daniel si Malsuon sa isang party. Ngayon, ililibre ni Isim ang grupo. Nang muling makita ang Sihi na nagnakaw ng kanyang kanta, agad siyang nag-crossed arms sa kanyang dibdib. Hindi itinatago ang kanyang mukha ng hindi pag-apruba at mapanukso
puksong ugali. Hayagan niyang sinabi na sa mundo, may mga taong nakakamit ng tagumpay sa pamamagitan lamang ng pagtapak sa ibang tao. Pagkatapos noon, nagsalin siya ng alak para kay Isim. At tinanong kung talagang masaya ba siya sa ganoong buhay. Labis na nalito si Isim. Mabilis na ipinaliwanag ni Malsuon na nagtatanong lang siya tungkol sa marangyang buhay niya. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang bumulong at walang sinuman ang nagkagusto kay Emily sa kanyang bastos na pag-ugali. Hinila ni Daniel si Malsuon palabas at pinagalitan siya dahil sa kakulangan niya sa paggalang. Kalmadong humingi ng paumanhin si Emily at nangakong magiging mas maingat. Pagkatapos, tumakbo siyang bumalik upang mag-ensayo na parang walang nangyari. Pagkatapos ng party, tinawag ni Isim si Daniel para kausapin ng pribado. Sinubukan ni Daniel na ipagtanggol si Malsuon, ngunit naniniwala si Isim na sinadya ni Emily na galitin siya. Hiniling niya kay Daniel na huwag na siyang makisali sa kanya. Mas mainam na hayaan na lang si Emily na umalis sa grupo ng kusa. Nang gabing iyon, tiningnan ni Malsuon ang litrato ng mga miyembro ng grupo kasama si Isim at biglang bumalik ang kanyang mga alaala. Mahigit 55 taon na ang nakalilipas, kinuha ni Isim ang kanta na para sa kanya, kaya't siya ay naging sikat at matagumpay. Pagkatapos nito, hindi na siya bumalik sa bar upang makipagkita sa kanya. Naalala ni Malsuon ang mga alaala na ito habang masigasig na nag-ensayo sa practice room. Sinulat niya sa isang piraso ng papel na nagpapaalala sa kanyang sarili na ang daan upang matupad ang kanyang mga pangarap ay nagsisimula pa lang. Itong mga nakaraang araw, si Malsuon ay nakatira sa bahay sa ilalim ng pangalang Emily. Walang alam ang kanyang anak na babae sa katotohanan at sinabihan siya na huwag galawin ang mga gamit ng kanyang ina. Hindi maalis ni Malsuon ang kanyang mga lumang gawi at nag-aalala pa rin siyang pinaalalahanan ang kanyang anak na kumain ng agahan at tinanong kung bakit siya pumupunta sa opisina ng real estate kamakailan. Ang kanyang anak ay medyo nagulat sa paraan ng pagsasalita ni Emily dahil ang tono at paggamit ng salita niya ay parehong-pareho sa kanyang ina. Ngunit naisip lang niya na isa itong kakaibang babae. Pagdating sa kumpanya, nakita ni Malsuon na mukhang nababahala si Daniel. May isang bagay na nag-aalala sa kanya. Sa katunayan, kagabi, natuklasan ni Daniel na may pumasok sa kanyang bahay. Kasabay nito, patuloy na ginagambala siya ng isang obsessive fan na nagpapadala ng mga mensahe na nagdulot sa kanya ng takot. Binigyan ni Malsuon si Daniel ng isang herbal na gamot at naging mas kampante siya. Pagkatapos noon, nagdala rin siya ng isang tasa ng red datia na ginawa niya mismo. Bagaman nananatiling malamig at mapanukso si Daniel, ang kanyang mga mata ay naging malumanay habang tinitingnan ang tasa. Sa kabilang banda, si Hannah, ang bagong miyembro ng girl group, ay nahihirapan kamakailan. Sinusubukan niyang makasama sa grupo, ngunit hindi siya gusto ng ibang miyembro. Ang pagpasok ni Hannah ay naging sanhi ng pagbawas sa bahagi ng kanta at sayaw ng ibang miyembro na nagdulot ng kanilang hindi kasiyahan. Nang araw na iyon, tumawag ang nanay ni Hannah para ayain siyang kumain. Nag-aalala ang kanyang nanay dahil hindi nagpatuloy ang kanyang anak sa kolehiyo. Ngunit sa halip ay gusto niyang ituloy ang karera bilang isang idolo. Dahil dito, hindi naglakas loob si Hannah na ibunyag ang kanyang totoong sitwasyon at sinabi na lang na maayos ang lahat. At sinabihan ang kanyang nanay na maging mas maalalahanin sa kanyang lola. Sa pagiging determinado ng kanyang anak, ang kanyang nanay ay bumuntong hininga na lang ng may kawalang lakas. Kasabay nito, hiniling ni Daniel kay Malsuon na pumunta sa recording studio upang suriin ang kanyang kamakailang kasanayan sa pagkanta. Nang magsimula siyang kumanta, nakahinga ng maluwag si Daniel dahil maayos pa rin ang tunog. Ngunit nang dumating sa chorus, narinig ni Daniel ang mga kakaibang harmonic na tunog na hindi tulad ng boses ni Emily. Agad na nagsimulang magsalita si Malsuon ng kung ano-ano na nagpapaliwanag na ang recording studio ay pinagmumultuhan at may isang multo na nakaupo sa likod ni Daniel. Sa pagsasama ng mga kumikislap na ilaw sa silid, agad na natakot si Daniel. Ngunit agad na tumawa si Malsuon at sinabing walang multo. Isang biro lang iyon. Nang gabing iyon, tumawa si Malsuon ng masaya habang inaalala ang pagkatakot ni Daniel. Sa sandaling ito, dumating si Amy Gao-Yaw at inanyayahan siyang kumain ng karne. Kumain si Malsuon ng maayos at napakasaya niya dahil sa pagiging tapat ni Amy Gao-Yaw. Pagkatapos kumain, naglakad siya kasama si Amy Gao-Yaw upang mag-digest. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto niya na ang henerasyon ngayon ay hindi lamang marunong magreklamo, kundi napakatalino at matatag din habang naglalakad sa kalye. Pumili si Malsuon ng isang baukwet ng mga bulaklak at sinabi kay Amy Gao-Jong na bilhin ito para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang eksena ng kanilang pagbibiro ay kinunan ng litrato ng isang tao. Kinabukasan, nahuli na naman si Malsuon sa pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasanay, pinagalitan niya ang isang miyembro dahil sa sinasadyang pagbibigay ng maling oras ng pagsasanay upang mahuli siya. Para sa kanya, ang lahat ay dapat maging patas. Ngunit hindi sumuko ang miyembro na sinasabing hindi niya maaaring kunin ang kanyang mahalagang posisyon. Nang gabing iyon, tinawag ni Isim si Daniel at ipinakita sa kanya ang mga litrato ni Malsuon at Amy Gao-Jong. Sa mga litrato, mayroon silang mga romantikong kilos at hindi malinaw na relasyon. Ang mga litrato ay sinadyang binago ng miyembro ang oras ng pagsasanay at palihim na kinunan. Naniniwala si Isim na hindi naaangkop ang pag-ugali ni Malsuon para sa isang idolo. Ang mga negatibong
negatibong chismis ay hindi katanggap-tanggap. Hiniling niya kay Daniel na huwag nang maging mapagparaya kay Malsuon. Sumagot si Daniel na magsasagawa siya ng masusing investigasyon. Nang gabing iyon, habang nag-ensayo si Malsuon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ian Gabriel na nagpapaalam na kinuha niya para sa kanya ang kanyang pensyon at sinabihan siyang kunin ito. Napasaya si Malsuon, ngunit habang naghahanda siyang umalis, lumitaw si Daniel sa practice room at tinanong siya tungkol sa lalaki sa telepono. Hindi makasagot si Malsuon at galit na idineklara ni Daniel na si Emily ay aalisin agad sa kumpanya. Galit na galit si Malsuon nang mapagtanto niya na sa mata ni Daniel, wala siyang halaga. Matapos ma-expel sa kumpanya, bumalik siya sa kanyang bahay nang hindi nasisiyahan at nagpatuloy sa pagsasanay sa sayaw. Sa panahong iyon, nakaramdam siya ng gutom at binuksan ang ref para maghanap ng pagkain. Magulo ang ref at ang kalat-kalat na mga bagay ay hindi niya nagustuhan. Muli siyang bumulong-bulong na ang bahay ay napakamagulo. Umalis si Hanara at nag-aalala para kay Mauson, natatakot na baka tuluyan siyang maalis sa grupo. Gayunpaman, si Mauson ay puno ng determinasyon, iginiit na hindi siya basta-basta susuko. Kasabay nito, ipinaalala niya kay Hana na maging independent at patatagin ang kanyang karera sa kumpanya. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang masayang musika mula sa hindi kalayuan. Ito pala ay isang music festival para sa mga matatanda na inorganisa ng komunidad. Nagkasya sina Mauson at Hana Chen upang manood. Nakita nila ang isang pamilyar na kapitbahay. Ibinigay ni Hana ang mikropono sa isang tao na tumatakbo. Sinabi ni Daniel Han na maaaring hindi ganoon kaganda ang boses ni Malsuon. Nagduda si Malsuon at naghahanap ng pagkain. Sa huli, umupo sila sa bangko upang magpahinga. Si Han John Hyuk ay kumakain at biglang dumating ang kanyang ina. Sinabi ng ina na huwag maging masyadong magulo. Bumalik si Hana at inisip na hindi tama ang kanyang sinabi. Biglang dumating si Daniel Han. Kanina lang, ipinaliwanag ni Hana kay Daniel ang relasyon niya sa pagitan niya at ni Malsuon. Napagtanto ni Daniel na nagkamali siya sa pagkakaintindi kay Malsuon. Kaya, nang makita niya si Malsuon, nahiya si Daniel at hindi alam kung paano humingi ng paumanhin. Hindi mapigilan ng may-ari ng convenience store ang kanyang pagkausyoso. Nagbiro tungkol sa relasyon sa pagitan ni Malsuon at Daniel Han at iginiit na si Daniel ay boyfriend niya. Hindi tumanggi si Daniel Han na nahimik lang at sumunod kay Malsuon. Hindi nila napansin na aksidente na pala silang nakarating sa bahay ni Gabyong. Ang walang kwentang anak ni Gabyong ay nagpaplano na gawing homestay ang bahay at paupahan. Nakita ito ni Daniel Han. Pagkatapos ay nagpasya siyang bilhin ito at lumipat dito. Dahil malapit ito sa bahay ni Malsuon, sa ilalim ng gabay ni Malsuon, nagpasya si Gabyong na paalisin si Daniel Han. Ngunit ang anak niya ay naakit sa pera at nakumbinsi siya na pirmahan ang kontrata sa pag-upa ng bahay. Matapos pirmahan ang kontrata, sa wakas ay nagpakumbaba si Daniel Han at taos pusong humingi ng tawad kay Malsuon. Nang gabing iyon, nag-alinlangan pa rin si Malsuon kung dapat niyang patawarin si Daniel Han o kunwari na malamig pa ng isa pang araw para lang sa kanyang dangal. Samantala, ang kanyang anak ay umiinom ng alak para magpalipas ng kalungkutan. Hindi napigilan ni Malsuon na sermonan ang kanyang anak sa boses ng isang ina. Ngunit lasing ang kanyang anak at sinabi niya na galit siya sa kanyang ina. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya naintindihan ng kanyang ina, hindi nakipagtalo si Malsuon. Buntong hininga na lang siya at inagaw ang baso mula sa kamay ng kanyang anak. Pagkatapos ay tinitigan niya ang walang kwentang manugang. Kahit na may konting sama ng loob sa kanyang anak, nang makita niya ang halos walang laman na ref, hindi niya ito masisi at naramdaman na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kinabukasan, paggising ng kanyang anak, nakita niya ang kanyang asawa na kumakain ng kimchi soup na niluto ng kanyang ina. Akala ng dalawa ay umuwi ng palihim ang kanyang ina. Si Malsuon naman ay nakaupo ng tamlay sa bahay ni Gao Yaong at natatakot na makarinig pa ng reklamo mula sa kanyang anak. Inaliw siya ni Gao Yaong at binigyan siya ng helmet. Naghanda siyang ihatid siya sa kumpanya. Gayunpaman, biglang dumating si Daniel Han at kinuha ang helmet, sinabing kailangan niyang sumama sa kanya. Hindi sumang-ayon si Gao Yaong, ngunit nagbigay si Daniel Han ng mga nakakatawang dahilan, sinasabing kailangan niyang protektahan si Malsuon, kaya kailangan niyang sumakay sa kanyang kotse. Nang makita ni Gao Yaong si Malsuon na kasama ang ibang lalaki, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Sa kumpanya, nabawi ni Malsuon ang kanyang lakas at ipinahayag sa mga miyembro na hindi niya makontrol ang sinasabi ng ibang tao. Ngunit hanggat wala siyang kasalanan, ayos lang. Gagawin niya ang lahat para mag-debut ang grupo. Sinabi rin ni Hana sa mga miyembro ang parehong bagay noong nakaraang gabi. Naintindihan niya na ang lahat ay nagsisikap para sa kanilang mga pangarap. Ngunit alam din niya na walang permanenteng kaaway o kaibigan, kaya sana ay huwag maging masyadong maigting ang mga tao sa isa't isa. Ito ang aral na itinuro sa kanya ni Malsuon noong una. Kinabukasan, araw ng pagsusuri sa debut song. Matagal lang nakatulog ng mahimbing si Daniel Han. Gayunpaman, nang malaman na lumipat na si Daniel malapit kay Malsuon, naramdaman ng kanyang kasamahan ang pagkadismaya. Sa tingin niya ay hindi pinaghihiwalay
paghiwalay ni Daniel Han ang trabaho at personal na buhay. Ito ay dahil palagi siyang neutral. Nang magsimula ang pagsusuri ng debut song, biglang dumating si Malsuon sa lugar. Alam ni Malsuon na naroon siya upang obserbahan siya. Ginawa niya ang lahat para mag-perform at sa simula ay maayos ang lahat. Ngunit nang mapansin niya ang tingin ni Malsuon at naalaala ang insidente sa entablado, nawalan siya ng tiwala at nawala sa ritmo na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa pagsusuri. Hindi alam ni Gao Yaong kung ano ang nangyayari. Pumunta siya sa kumpanya para bisitahin si Malsuon at binilhan pa siya ng bagong set ng damit. Sobrang sama ng pakiramdam ni Malsuon at diretsahan niyang sinabi sa kanya na ang pagbisita niya sa kanya sa kumpanya ay magdudulot lang ng gulo. Dito na pagtanto ni Gao Yaong na si Malsuon ay isa ng artistang malapit nang mag-debut at hindi na siya ang taong pwede niyang biruin. Habang nagmamaneho pa uwi, si Gao Yaong ay puno ng mga iniisip. Sa muling pag-iisip sa kanyang nakaraan kasama si Malsuon, higit sa 55 taon na ang nakalipas, siya ang kanyang unang pag-ibig, isang matamis ngunit puno ng panghihinayang na pag-ibig. Pagkatapos bumalik mula sa militar, nalaman niyang buntis na siya sa iba. Kahit na nagkahiwalay sila, sa loob ng maraming taon ay hindi niya nalimutan ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos sumakay ni Malsuon sa kotse ni Daniel at umalis, naramdaman pa rin ni Gabriel ang kawalan ng pag-asa at bumulong sa sarili niya tungkol kay Daniel. Sa kasamaang palad, ang anak ni Gabriel ay nagpakita ng interes kay Malsuon bilang si Emily. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang sarili mula sa pagiging simple at ipinahayag na gusto niyang maging boyfriend niya. Nadismaya si Gabriel at nang naaalala ang kanyang relasyon kay Malsuon, hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Parang may problema ang mabilis na tumatakbong motorsiklo. Nang gabing iyon, hindi makontak ni Malsuon si Gao Yaong at kailangan niyang mag-focus sa sarili. Parehong inakala ni Nao Duori at Hana na sila ang ma-eliminate sa evaluation dahil hindi nila nagawa ng maayos ang kanilang mga bahagi. Gayunpaman, sa evaluation meeting, hindi nagkaisa ang mga coach tungkol sa resulta. Ang ilan ay nagsabi na hindi sila makasunod sa grupo at hindi sapat ang kanilang kakayahan para mag-debut. Mayroong nagsabi na si Malsuon ay may likas na talento sa pagkanta at mayroon ding kakaibang boses at talento sa pagsulat ng kanta. Kailangan lang ng karagdagang pagsasanay. May malaking pagkakataon para sa pagpapabuti. Ang mga bagay ay naging mas komplikado nang ang isang miyembro ng grupo ay nag-post ng video ni Malsuon at Hana na kumakanta sa music festival online. Ang video ay nakakuha ng maraming papuri para sa kanilang mga boses at talento. Si Malsuon ay naging sikat sa lugar at minamahal ng mga mag-aaral. Kinabukasan, nang malaman na mayroong isang sikat na bituin na malapit, tumakbo si Malsuon kasama ang may-ari ng convenience store upang habulin ang idolo. Sa gitna ng siksikan ng mga tao, muntik na siyang matumba, ngunit isang gwapong binata ang lumitaw at inalalayan siya. Tiningnan siya ni Malsuon ng may pagkalito, ngunit sinabihan siya ng binata na mag-ingat sa isang pamilyar na tono. Pinuri rin niya ang suot niyang damit. Sa pagtingin sa damit na binili ni Gao Yaong, napaisip si Malsuon, baka siya si Gao Yaong. At nga, ang lalaking iyon ay ang matagal na niyang kaibigan, si Gao Yaong. Upang patunayan ito, ikinuwento niya ang maraming lumang kwento na siya lang ang nakakaalam tungkol kay Malsuon. Sa huli, naniwala si Malsuon at tinanong siya kung nakilala din ba niya ang kakaibang taxi driver. Si Gao Yaong ay hindi sumagot ng direkta sa tanong. Sa halip ay nangako na sasabihin niya ito sa susunod. Ikinuwento din niya ang kanyang karera sa sports. Nang sumali siya sa wrestling competition at tinalo niya ang kanyang kalaban sa maikling panahon. Sa katunayan, mahigit 55 taon na ang nakalipas. Nagsali siya sa isang wrestling match para makuha ang puso ni Malsuon at nanalo. Samantala, ang nakababatang kapatid na babae ni Malsuon ay nanatili sa kanyang bahay. Nagpapanggap na siya at nagsisinungaling sa kanyang anak na babae at manugang na siya si Malsuon. Naramdaman ng kanyang anak na may mali dahil biglang naging sunod sa uso ang kanyang ina. Nagsasalita pa ng Seoul dialect at paminsan-minsan ay gumagamit ng English. Gayunpaman, ipinaliwanag ng nakababatang kapatid na babae na inaayos lang niya ang kanyang damdamin at hindi na siya makikialam sa buhay ng kanyang anak. Ang kanyang anak na babae at manugang ay kailangan ding bawasan ang pagiging umaasa sa ina. Ito ang naging dahilan kung bakit naramdaman ng kanyang anak na maaari siyang makipag-usap sa kanyang ina ng pantay-pantay. At ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nanatili sa kanyang silid. Nang malaman ito, tinanong ni Malsuon ang kanyang nakababatang kapatid na babae kung bakit niya siya ginagaya upang pumasok sa bahay. Hiniling niya sa kanyang nakababatang kapatid na babae na huminto dahil matagal na silang parang estranghero. Gayunpaman, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay walang intensyon na huminto at iginiit na mananatili siya upang mas maunawaan ang kanyang buhay. Kasabay nito, hinayaan niya si Malsuon na tamasahin ang kanyang bagong kabataan. Nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan si Malsuon. Hindi rin niya masabi sa kanyang anak na babae at manugang na siya ang kanilang ina. Pagkatapos ay nagsimulang maghalungkat ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa photo album at nakita niya ang mga litrato nilang dalawa. Naintindihan niya na hindi pa siya nakakalimutan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos ay sinimulan ng kanyang nakababatang kapatid na babae na subukang magtatag ng relasyon sa kanyang manugang. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang ayusin ang relasyon sa pagitan niya at ng kanyang anak. Minsan, bumisita ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa
isang restaurant ng So at nag-uusap ang mga tao tungkol sa pagkawala ni Gapyaong. Nagsitsismisan na tumakas sila ni Malsuon. Napansin ng mga kapitbahay ang malapit na relasyon sa pagitan ni Malsuon at Gapyaong. Upang protektahan ang reputasyon ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, hayagang idineklara ng kanyang nakababatang kapatid na babae na gusto niya si Tom Cruise at hindi ang tipo ng lalaki na tulad ni Gabriel. Nagsimulang mag-alala si Malsuon tungkol kay Gabriel na naging bata rin, pati na rin sa kanyang nakababatang kapatid na babae na nagpapanggap na siya na hindi niya napaghandaan. Habang iniisip ang tungkol dito, biglang dumating si Daniel Han. Nagtaka si Malsuon tungkol sa resulta ng evaluation ng mga trainees debut song at nag-alala na sila ni Hana ang ma-eliminate. Iginiit ni Daniel Han na palagi siyang magiging kakampi niya at mananagot hanggang sa huli. Ang salitang ki mananagot ay nakapagpagulo kay Malsuon at nag-isip siya tungkol sa posibleng relasyon niya at ni Daniel Han sa hinaharap. Gayunpaman, umiti lang si Daniel Han at hindi sumagot kaya lalong nagtaka si Malsuon. Isang malaking sorpresa ang nangyari nang ang video ni Malsuon at Hana na nag-perform sa entablado sa Senior Festival ay kinunan at kumalat online at pagkatapos ay naging sikat ang dalawa. Pinuri ng mga manonood ang kanilang mga boses at talento. Napagtanto ni Daniel Han na ito ay isang magandang pagkakataon para sa promosyon kaya nagpasya siyang ilabas ang impormasyong ito sa media. Gayunpaman, nang magpulong ang board of directors upang magpasya kung sino ang magdedebut, hindi sila nagkasundo. Ang ilang tao ay nagsabi na ang ginawa ni Malsuon at Hana ay para lang magpasikat at ito ay dahil lang sa swerte. Naniniwala si Daniel Han na ang popularidad ng video ay nagpapakita ng positibong reaksyon mula sa publiko. Ito ang pinakamahusay na paraan upang magpasya kung sino ang dapat magdebut. Ito ay ikinagulat ng lahat ng simula ni Daniel Han ang paggawa ng theme song para sa girl group. Ang estilo at personalidad ni Emily ay napakaangkop. Dahil sa epekto ng video at matibay na suporta mula kay Daniel Han, si Malsuon. Napagtanto ni Malsuon at Hana na hindi sila ma-eliminate sa maikling panahon. Gayunpaman, nagsimulang magreklamo ang iba pang miyembro ng grupo na nagsasabing mag-isa siyang kumilos at walang pagiging patas sa kompetisyon. Naramdaman ni Malsuon na panatag ang kanyang kalooban dahil hindi siya nag-cheat, sa halip ay nakatanggap ng papuri batay sa kanyang kakayahan. Kung hindi masaya ang mga miyembro, dapat nilang pagbutihin ang kanilang sarili sa halip na mainggit. Gayunpaman, ang mga salitang ito ni Malsuon ay nagpagalit sa mga miyembro na nagsasabing masyado siyang mayabang. Bukod pa rito, si Odoori na nagnakaw ng kanta ni Malsuon 55 taon na ang nakalipas, ay hindi rin masaya sa tagumpay ni Emily nang makita niya si Emily na kumakanta sa entablado ng festival. Hindi maiwasan ni Odoori na isipin ang nakaraan nang kinuha niya ang kanta ni Malsuon upang maging sikat. Naalala niya nang pumunta si Malsuon upang punahin siya dahil sa pagnanakaw ng kanta. Hindi siya nakaramdam ng pagsisisi at naisip na siya ang mas gusto ng lalaki na gusto ni Malsuon. Gayunpaman, naramdaman ni Malsuon na hindi lang ang kanta ang kinuha sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang buhay at pangarap. Ngunit si Odoori ay hindi lumingon sa kanya at nagmadaling umalis. Sa kasalukuyan, nakaramdam ng kawalan ng kapayapaan si Odoori nang makita si Emily at nagpa siyang imbestigahan siya. Bilang pinuno ng kumpanya, nakipagpulong si Odoori sa mga coaches at ipinahiwatig na hindi niya gusto si Emily. Kasabay nito, may balak siyang gamitin ang sarili niyang paraan para maalis siya sa grupo. Hiniling niya sa coach na maghanda ng replacement plan. Ang video ng magkapatid na kumakanta sa festival ay kumalat online. Ang ina ni Hana, na anak ni Malsuon, ay nanonood din ng video. Bukod sa nakikita ang kanyang anak na si Hana na nakangiti sa entablado, kakaiba na palaging naaalala ng kanyang ina na kumakanta sa bahay. Nang gabing iyon, nakita ni Malsuon ang anak ni Gapyaong na nakaupo sa hagdanan at umiiyak. Nalaman niya na nag-aalala siya dahil maraming araw na siyang hindi nakikita ang kanyang ama at natatakot siyang baka may masamang nangyari sa kanya. Maingat siyang inaliw ni Malsuon, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang binata na si Gapyaong mismo. Napakanatural niyang binati si Malsuon na nagselos kay Daniel Han na nakatayo sa malapit. Hindi napigilan ni Daniel Han ang sarili na magtanong kung sino ito. Hindi maipaliwanag ng malinaw ni Malsuon. Umiti si Gabriel at ipinakilala ang sarili na siya ay maninirahan sa guest house sa tabi. Gayunpaman, hindi pa rin komportable si Daniel Han. Para mapursige si Malsuon, nagpasya si Gabriel na manatili sa homestay ng kanyang anak. Nag-alala pa rin si Daniel Han. Kinabukasan, nang makita niya si Malsuon sa kumpanya, agad niyang isinara ang elevator. Sinubukan ni Malsuon na pumasok. Diretsahang kinuwestiyon ni Daniel Han, nagdududa sa relasyon sa pagitan ni Malsuon at Gabriel. Binalaan niya si Malsuon na huwag hayaan ang kanyang love life makaapekto sa debut. Nagalit si Malsuon sa inasa ni Daniel Han. Sa sandaling iyon, hinanap siya ng isang instructor para makipag-usap ng pribado. Dahil sa sinabi ng presidente na si Odoori, ang instructor ay nakaramdam ng pagka-awkward. Kaya ipinaalala niya kay Malsuon na lumipat sa dormitoryo ng kumpanya upang hindi magkaroon ng chismis tungkol sa isang relasyon sa labas. Lalo na kay Daniel Han. Ipinaalala rin ng instructor kay Malsuon na maging maingat sa kanyang mga kilos. Samantala, pumunta si Gapyaong sa isang mall para bumili ng mga bagay para kay Malsuon. Sinasabi sa
sales clerk na ito ay regalo para sa kanyang kasintahan. Nang gabing iyon, nang makita ni Malsuon si Gapyaw na naglalakad sa kalsada, nag-alala siya dahil sa takot na magkaroon ng mga chismis tungkol sa kanilang relasyon. Bumalik si Daniel Han sa guest house at aksidenteng nasaksihan ang eksena ni Gapyaw at Malsuon na naglolokohan. Nagalit siya at hiniling kay Gapyaw na lumayo kay Malsuon. Gayunpaman, hindi sumuko si Gabriel at idineklara na patuloy niyang susubuking manalo muli sa puso ni Malsuon. Nang makita ang dalawang lalaki na malapit ng magtalo, dali-daling namagitan si Malsuon at ipinaliwanag na si Gabriel ay isang matalik na kaibigan mula pagkabata at inaasahan niyang hindi magkakamali si Daniel Han. Kinabukasan, dinala ni Daniel Han si Malsuon sa kumpanya. Sa loob ng kotse, mukhang pagod si Malsuon at pinatugtog ni Daniel Han ang isang kanta na kinanta niya noong siya ay isang mang-aawit pa. Sinabi niya na ang kantang ito ay tinawag ng kanyang mga babaeng tagahanga na ipampakalma. Ipinagmalaki pa niya at mapaglarong tinakpan ng kamay ang isang mata ni Malsuon upang maiwasan ang liwanag. Nang gabing iyon, habang umiinom sila ng tsaa sa guest house, napansin ni Malsuon na tila may pinag-aalala si Daniel Han. Aksidente siyang nagpahayag ng kanyang nararamdaman na kamakailan lang ay palagi siyang nananaginip ng masasamang panaginip at ang mga tao sa panaginip ay tila lumalabas sa totoong buhay. Nagbiro si Malsuon na kung mangyayari iyon, sasaktan niya ang gumagawa ng gulo upang hindi na ito magpakita. Kung natatakot si Daniel Han sa multo, maaari siyang tumayo sa likod niya para protektahan. Ang sinabi niya ay nagpatawa kay Daniel Han. Gayunpaman, naging seryoso si Malsuon at pinayuhan siya na hindi dapat tumakas. Ngunit harapin ang lahat ng hamon. Ang mga mainit na salita niya ay nagpahupa sa mga mata ni Daniel Han. Hindi niya napigilan ang sarili na haplusin ang kanyang ulo na nagparamdam sa kanya na parang ganap na siyang natalo. Bago matulog ng gabing iyon, pinag-isipan ni Daniel Han ang mga nakapagpapatibay na salita ni Malsuon at nakaramdam siya ng init sa loob. Gayunpaman, kinaumagahan, nang magkita sina Daniel Han at Gapyaw sa labas ng guest house, pareho silang hindi nagustuhan ang isa't isa at hindi nagbigayan sa daan. Para maturuan si Daniel Han ng leksyon, sinimula ni Gabriel ang gulo sa pamamagitan ng pagsira sa air conditioner. Habang naliligo si Daniel Han, biglang naubos ang tubig at ang mainit na tubig ay naging malamig na tubig. Nalaman niya na inayos ni Gabriel ang switch sa labas. Matapos magkasakit dahil sa malamig na tubig, nagsulat si Daniel Han ng isang mensahe at idinikit ito sa pinto. Hinihiling kay Zara na ayusin agad ang pampainit ng tubig. Gayunpaman, kinuha ni Gabyong ang papel. Hindi lang iyon, palihim din siyang nag-ehersisyo para pagandahin ang kanyang katawan. Dati, dahil sa kanyang edad, humina ang paningin ni Gabyong at kailangan niyang magsuot ng baso para makabasa ng mga dyaryo. Ngunit nang makita niya ang malakas na katawan ni Daniel Han, nainggit si Gabyong at nagpasya siyang mag-ehersisyo. Nagsimula siyang magsulat ng mga liham para kay Malsuon na nagpapahayag na anuman ang mangyari, mananatili siya sa kanyang puso. Bukod pa rito, kinuha din siya ng isang istasyon ng GC at pinirmahan siya para maging isang bituin. Bago pumirma ng kontrata, tinanong ni Gao Yaong ang istasyon ng GC kung bawal bang magkaroon ng relasyon. Sinabi ng istasyon na maaari siyang magkaroon, ngunit kailangan niyang panatilihin itong pribado at hindi halata. Sa huli, pinirmahan ni Gao Yaong ang kontrata at sinimulan ang kanyang bagong karera. Si Malsuon ay nasa daan din upang matupad ang kanyang pangarap dahil malapit na ang debut ng girl group. Si Daniel Han at ang mga miyembro ng kumpanya ay abala sa paghahanda at agresibo sa pagpupromote. Si Malsuon at ang mga miyembro ay masipag din na nagsasanay upang maghanda para sa kanilang debut. Habang nagsasanay sa dance moves, hindi maiwasan ni Malsuon na isipin ang mga ginawa ni Daniel Han tulad ng pag-screen ng araw para sa kanya o ang mga maalalahanin na paghaplos sa kanyang ulo na nagpagulo sa kanyang damdamin. Gayunpaman, sa panahon ng pagsasanay, biglang naramdaman ng isang miyembro ng grupo na masama ang kanyang pakiramdam at nawalan ng malay sa lugar. Ang miyembro ay napagod at kinailangang maospital. Pagkagising niya sa ospital, nagmadali siyang bumalik sa kumpanya para magsanay. Natatakot na ma-eliminate siya kung hindi siya magsisikap. Hiniling ni Daniel Han sa miyembro na magpahinga at tiniyak na walang magaganap na evaluation ng kanta bago ang debut. Pagkatapos ay bumisita si Malsuon at nagdala ng 8 lutong lugaw na puti at sabaw ng isda para sa miyembro, ipinadala sa tulong ng nurse. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas sa ospital ang miyembro at pagbalik sa dormitoryo, mainit siyang sinalubong ng buong grupo. Naantig ang miyembro at sa unang pagkakataon, pinuri niya si Hana. Kinabukasan, pinasalamatan din ng miyembro si Malsuon. Ang magandang balita ay tapos na ang debut song ng grupo at tuwang-tuwa ang lahat ng miyembro. Inanunsyo ni Daniel Han na ang iba pang miyembro ay pansamantalang pananatilihing sekreto. Sina Malsuon at Hana ang unang maglalabas ng teaser para sa debut na may klasikal na mitolohikal na imahe sa pakikipagtulungan sa mga dating mang-aawit. Sa panahon ng paghahanda, nakatanggap si Hana ng regalo na 2 oso. Ito ay galing sa isang tagahanga. Gayunpaman, nadiskubre ni Malsuon na may nakatagong kamera sa mga mata ng mga osong ito. Nag-alala si Daniel Han at pinayuhan si Malsuon na samahan siya sa panahong ito. Nang gabing iyon, personal na inihatid ni Daniel Han si Malsuon pauwi na nagpakita ng pagmamalasakit na higit pa sa ugnayan ng isang manager at artista. Pagdating sa motel, hiniling ni Daniel Han kay Malsuon na bigyan siya ng herbal na gamot upang makatulong na maging panatag siya. Habang tumataas ang tensyon sa pag-ibig at pangarap, mayroon ding mga pagbabago sa pamilya ni Malsuon. Bagamat palagi siyang nabubuhay bilang si Emily, nananatili siyang malamig sa kanyang kapatid na babae.
Humingi siya na huwag makialam sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi malilimutan ni Oh Malsuon ang nakaraan niya kasama ang kanyang kapatid, lalo na nang alalahanin niya ang nangyari mahigit 65 taon na ang nakalipas nang magkasakit ang kanilang ama. Noong panahong iyon, nagkaroon ang kanilang ina ng relasyon sa isang Amerikanong lalaki na naging dahilan ng panunukso ng mga bata sa nayon. Kahit na masama ang kanyang pakiramdam, naghanda pa rin si Oh Malsuon kinabukasan ng isang masarap na pagkain para sa kanyang kapatid na babae, anak na babae, at manugang na lalaki. Nang makita ng manugang ang mga pagkain, agad niyang napansin na kamukha ito ng mga niluluto ng kanyang biyenan. Nagdulot ito ng pagdududa sa kanya na baka si Emily ay isang anak sa labas ng kanyang biyenan. Sa hapagkainan, tinulungan ng kapatid na babae si Oh Malsuon na itago ang kanyang pagkatao, na ang mga pagkain ito ay mga lasa ng kanilang probinsya at lahat sila sa pamilya ay marunong magluto. Gayunpaman, ilang subo pa lang ay biglang sinabi ni Jisoo kay Oh Malsuon na balak niyang lumipat, na sinasabing kailangan niya ng sariling espasyo kasama ang kanyang ina. Kinausap ni Doori si Jisoo sa tono ni Oh Malsuon na may malungkot na mukha at sinabi lamang na ang paninirahan sa ilalim ng isang bubong ay hindi nangangahulugang isang pamilya. Labis na nasaktan si Oh Malsuon nang marinig ito. Gayunpaman, sa loob-loob niya, sinabi ni Doori na umaasa siyang makinig si Oh Malsuon sa kanyang anak ng buong puso, hindi lamang sa kanyang mga tainga. Nang gabing iyon, lihim na chinek ng manugang ang telepono ng kanyang asawa at nalaman niya na madalas siyang bumibisita sa isang tao sa ospital. Dahil sa pagiging usisero, sinundan niya ito sa ospital at nalaman na ang taong binibisita ng kanyang asawa ay isang matandang lalaki na nasa kritikal na kondisyon. Sa pakikipag-usap ni Jisoo sa isang matandang babae, nalaman niyang ang taong nakahiga sa kama ng ospital ay ang kanyang biyenang lalaki. Sinisi ng matandang babae si Oh Malsuon na napakawalang puso at hindi inalagaan ang kanyang asawa sa loob ng maraming taon at pinayuhan niya si Jisoo na sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa sakit ng kanyang ama. Samantala, isa pang pangyayari ang naganap ng masayang nag-uusap sina Oh Malsuon at Daniel Han sa motel nang biglang dumating si Madam Shim. Kamakailan, palihim na iniimbestigahan ni Madam Shim si Oh Malsuon at nalaman niyang walang makitang impormasyon tungkol sa kanya. Napansin din niya na si Emily ay naninirahan sa bahay ni Oh Malsuon at nagsimulang maghinala nang makita niya ang maraming pagkakatulad ni Emily kay Oh Malsuon, pareho sa pisikal na anyo at sa kanilang pagtrato sa kanya. Nang makita niya si Oh Malsuon sa motel, naging matigas ang ugali ni Madam Shim. Iginiit na may masamang hangarin si Oh Malsuon at hiniling sa kanya na umalis sa girl group at sa kumpanya. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Daniel Han si Oh Malsuon at idineklara pa na kung aalisin ni Madam Shim si Oh Malsuon, aalis din siya sa kumpanya. Tinawag ni Madam Shim si Emily na impostor, ngunit iginiit ni Daniel Han na pamilya niya si Emily. Ang deklarasyon ni Daniel Han ay nagpaantig kay Oh Malsuon dahil sa walang alinlangang pagtitiwala niya sa kanya. Pinayuhan ni Daniel Han si Oh Malsuon na mag-focus lang sa gusto niyang gawin at haharapin niya ang iba pa. Pagkatapos marinig iyon, may bahagyang kalungkutan sa mga mata ni Oh Malsuon habang nagpapasalamat kay Daniel Han sa pagpanig sa kanya. Pagkatapos magsalita, niyakap ni Daniel Han si Oh Malsuon. "Huwag mo akong pasalamatan para dito. Hindi pa nga nagsisimula." Pagkatapos makabalik sa bahay, nakahiga sa kama si Oh Malsuon at hindi niya maiwasang maramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, tumawag si Jeong-yong upang ayain siyang magkita. Nang magkita sila, ibinigay niya sa kanya ang isang kontrata sa telebisyon na naglalaman ng malaking signing bonus na 200 milyon won. Nadama ni Oh Malsuon ang kaligayahan para sa kanya at sa parehong oras, sinabi niya na mukhang nakilala na siya ni Madam Shim, ngunit hindi niya alam na siya ay muling naging bata. Pinayuhan ni Jeong-yong si Oh Malsuon na umalis sa kumpanya na nag-aalala na mahihirapan siya, ngunit tumanggi siyang umalis dahil ayaw niyang tumakas, gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Kamakailan, naging maayos ang karera ni Jeong-yong. Ang kanyang paglahok sa mga programa ay napansin ng istasyon ng telebisyon. Bukod sa kanyang kaakit-akit na hitsura, naging tanyag din si Jeong-yong matapos niyang sapakin ang may-ari ng isang restaurant na nanggulo sa isang babaeng waitress. Mabilis na kumalat ang video ng insidente na nagpabantog sa kanya. Kinabukasan, inimbitahan ulit ni Madam Shim si Oh Malsuon para magkita, ngunit sa pagkakataong ito ay para makipagkasundo sa kanya. Inamin ni Madam Shim na nagkamali siya sa pagdududa kay Oh Malsuon at naghinala na si Emily ay apo ni Oh Malsuon. Gayunpaman, inis si Oh Malsuon dahil sa maling pagdududa ni Madam Shim sa kanya. Sa kabila nito, hindi pa rin sumuko si Madam Shim at nagpatuloy sa pagsubaybay at masusing pagsisiyasat kay Oh Malsuon. Nag-upa pa si Madam Shim ng isang tao para subaybayan si Daniel Han. Isang baliw na tagahanga ni Daniel Han ang nagpahayag na gagawa siya ng paraan para mawala si Oh Malsuon upang hindi na siya makalapit pa kay Daniel Han. Pagkatapos makipagkita kay Madam Shim, tinawag ni Daniel Han si Oh Malsuon at tinanong kung aling kanta ang pinili niya para sa pagre-record. Nanatiling tahimik si Oh Malsuon at hindi ibinunyag ang kanta na nagpausisa kay Daniel Han.
Han. Napansin ng mga kasamahan ni Daniel Han sa kumpanya na labis siyang nag-aalala kay Emily na higit pa sa isang normal na profesional na relasyon. Hindi may paliwanag ni Daniel Han ang kanyang nararamdaman para kay Emily, ngunit sinabi niyang pakiramdam niya ay komportable at masaya siya sa piling nito kahit na sa pinakamaliit na bagay. Binalaan siya ng kanyang kasamahan na ang mga nagtatrabaho sa industriya ng entertainment ay walang karapatang humingi ng damdamin tulad ng kung paano niya itinago ang kanyang nararamdaman kay Daniel Han sa loob ng mahabang panahon. Umaasa siya na panatilihin din niya ang kanyang sariling damdamin at huwag hayaang maging halata ang damdamin. Nagsimulang pag-usapan ni Oh Mal-suon at Hana ang plano para sa muling pagre-record ng kanta. Bawat isa sa kanila ay may sariling kanta na gustong i-cover. Gusto ni Oh Mal-suon na kantahin muli ang kanta na hindi niya makalimutan, isang kanta na kanya mismo, ngunit inagaw ni Madam Shin. Gusto naman ni Hana na i-cover ang isang kanta ng male singer na si Tesaha, isang idolo na gustong-gusto ng kanyang ina. Isang beses, hindi sinasadyang natagpuan ni Hana ang isang album na may pirma ni Tesaha sa drawer ng kanyang ina. Naaalala rin niya na kapag naririnig niyang kumakanta si Tesaha, sumasabay ang kanyang ina sa himig. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Hana ang kanyang ina na kumakanta. Naalala ni Oh Mal-suon na minsang palihim na nakinig ang kanyang anak sa kanta ni Tesaha noong nasa high school pa siya. Noong panahong iyon, seryoso siyang kinuha ang earphone ng kanyang anak at pinigilan itong gumawa ng anumang bagay maliban sa pag-aaral. Nagpasya siyang tulungan ang kanyang anak na matupad ang kanyang pangarap at nagdesisyon ang maglola na i-cover ang kanta ni Tesaha. Nabalitaan na kamakailan ay muling sinusundan si Daniel Han ng dating baliw na tagahanga na sumira sa kanyang karera. Mukhang hindi tumitigil ang baliw na tagahanga na ito sa pagsubaybay kay Daniel Han. Dahil sa takot na nararamdaman ni Daniel Han, kusang loob siyang hinanap ni Oh Mal-suon pagkatapos ng trabaho. Hinila ni Oh Mal-suon si Daniel Han patungo sa bus stop. Naniniwala siya na ang pinakakinakatakutan ng mga baliw na tagahanga ay ang mga matataong lugar, tulad ng mga pampublikong lugar. Saka lang napagtanto ni Daniel Han na ginagawa iyon ni Oh Mal-suon upang tulungan siya. Bago sumakay sa sasakyan, sinabi ni Daniel Han kay Oh Mal-suon na mayabang na boses na takot siyang sumakay sa pampublikong sasakyan. Gayunpaman, pagkasakay niya, nakatulog siya ng mahimbing sa tabi ni Oh Mal-suon at hindi sinasadyang sumandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Hindi maiwasang kiligin si Oh Mal-suon. Para makatulog ng mahimbing si Daniel Han, sinubukan ni Oh Mal-suon na itagilid ang kanyang mga binti upang maiwasan na may makakita at inilagay ang kanyang sombrero sa ulo ni Daniel Han. Pauwi na, isinauli ni Daniel Han ang sombrero kay Oh Mal-suon at nag-usap sila tungkol kay Tesaha. Inimbitahan niya si Tesaha na pumunta sa kumpanya para mag-shoot ng video. Umaasang pumunta rin sa kumpanya ang ina ni Hana. Naniniwala siyang matutuwa si Jisoo kung makikita niya ang kanyang paboritong idolo. Pag-uwi, naghihintay ang kapatid ni Oh Mal-suon para pag-usapan si Daniel Han. Naniniwala siyang bagay na bagay sila. Inaasahan niya na ma-enjoy ni Oh Mal-suon ang pag-ibig ng walang pag-aalinlangan dahil iyon ang tunay na kalayaan ng kabataan. Kinabukasan sa almusal, sinadya ni Oh Mal-suon na banggitin ang kanta ni Tesaha sa harap ng kanyang anak na babae. Hindi niya inaasahan na mas naaalala ni Jisoo ang istriktong ina niya kaysa sa kanyang pagmamahal sa idolo. Dahil sa kanyang ina, tinalikuran niya ang lahat ng kanyang personal na interes. Hinabol ni Oh Mal-suon ang kanyang anak at mariing umaasa na pupunta si Jisoo sa kumpanya upang makita ang kanyang idolo. Sinabi naman ni Jisoo na hindi na siya ang inosenteng high school student noon. Agad na sumagot si Oh Mal-suon na kahit hindi na naaalala ni Jisoo ang kanyang kabataan, dapat pa rin siyang pumunta sa kumpanya upang makita ang kanyang anak na si Hana at personal na kumpirmahin kung si Hana ay nasa tamang landas sa pagtupad ng kanyang pangarap. Dahil baka dumating si Jisoo, masigasig si Hana sa pagsusulat at pag-ensayo sa pagkanta. Umaasa siyang makakakuha ng pagkilala mula sa kanyang ina. Hindi nagtagal, dumating si Tesaha sa kumpanya para sa shooting. Dahil sa sinabi ni Oh Mal-suon, nagbago ang isip ni Jisoo at nagpa siyang pumunta sa kumpanya. Labis na natuwa si Hana nang makita ang kanyang ina na dumating. Sa shooting, sa ilalim ng orihinal na kanta ni Tesaha, naging perpekto ang performance ni Oh Mal-suon at Hana. Nang makita niya ang idolo niya noong kabataan sa harap ng kamera at ang kanyang anak na nagniningning sa entablado, pilit na pinigilan ni Jisoo ang kanyang luha. Pakiramdam niya ay nakita niya ang sarili niyang kabataan at ang mga pangarap na minsan ay pinigilan ng kanyang ina. Matapos ang shooting, nagsimulang kilalanin ni Jisoo ang talento ng kanyang anak. Nagpasya siyang hindi napilitin si Hana na sundan ang kanyang yapak. Bukod pa rito, nagkaroon si Jisoo ng lakas ng loob at tulad ng isang dalaga ay humingi ng pirma kay Tesaha. Sa wakas ay natupad din ang kanyang matagal ng pangarap. Hindi lang iyon, espesyal na nag-half day si Jisoo ngayon at nagplano na dalhin ang kanyang anak at si Oh Mal-suon para sa isang masarap na hapunan. Ngunit sa sandaling iyon, tumawag ang kanyang asawa upang ibalita ang masamang balita na matay ang kanyang ama. Ang ama ni Jisoo ay ang asawa ni Oh Mal-suon. Ilang taon na ang nakalipas, si Oh Mal-suon aksidenteng nakilala ang lalaking iyon sa kanyang restaurant. Sila'y nagkaibigan at pagkatapos ng isang matamis na relasyon, nagpakasal sila at nagkaroon ng isang anak. Ngunit hindi ngumiti ang kapalaran sa kanya. Di nagtagal, nagtaksil ang kanyang asawa sa isang mas bata na babae at lihim na nagpakasal at nagkaroon ng sariling pamilya. Mula noon, binura ni Oh Mal-suon ang lalaking iyon sa kanyang buhay. Maraming taon na ang nakalilipas, ang kabit ay pumunta kay Oh Mal-suon at humingi ng tulong para maipasok ang kanyang anak sa rehistro ng pamilya. Ngunit mariing tumanggi si Oh Mal-suon. Ang lalaking traidor ay
ay hindi man lang bumalik para bisitahin ang kanyang anak. Ano ang karapatan ng kabit na magbigay ng ganoong kahilingan gayon? Gayunpaman, dahil sa kaunting pagmamahal sa ama, dumalo pa rin si Jisoo sa libing. Hindi inaasahan na hindi siya titigilan ng kabit at sinisisi niya sina Oh Mal-soon at ang kanyang anak na babae dahil sa kakulangan ng opisyal na katayuan ng kanilang pamilya. Hindi sumagot si Jisoo. Sa sandaling iyon, pumasok si Emily. Walang sinabi si Emily at agad na sinampal ang mukha ng babae. Diretsahan niyang sinabi na narito siya sa ngalan ni Oh Mal-soon upang ipaghiganti ang lahat ng hinanakit na tiniis ni Oh Mal-soon sa loob ng maraming taon. Sa proteksyon ng kanyang ina, tahimik na pumasok si Jisoo upang magpaalam sa huling pagkakataon sa kanyang ama. Ngunit nang makauwi, naging seryoso at malamig si Jisoo. Kinwestiyon niya si Emily kung bakit siya nakikialam sa kanilang pamilya. Nalungkot si Oh Mal-soon at tahimik na pumunta sa bahay ni Jo-eung sa kabilang bahay. Nadama niya na napakaawa ng kanyang anak na babae. Walang sinabi si Jo-eung, tahimik lamang niyang yakap ang umiiyak na babae. Iyon ang pinakamahusay na paraan ng pag-aliw na magagawa niya. Sa ilalim ng paghikayat ni Jo-eung, umuwi si Oh Mal-soon na may dalang alak at umupo upang uminom kasama ang kanyang anak na babae. Dahil sa pagkalasing, sinabi ni Jisoo kay Oh Mal-soon ang lahat ng kanyang nararamdaman na itinuturing siyang kanyang ina. Sinisi niya ang kanyang ina na napakawalang puso sa hindi pagpayag sa kanyang makita ang kanyang ama. Ngunit sa parehong oras ay naunawaan niya na ginawa ito ng kanyang ina upang hindi siya masaktan. Lahat ng sakit at pagdurusa ay dinanas ng kanyang ina para sa kanya. Ang mga salita ng kanyang anak ay nagbigay ng mas maraming paghihirap kay Oh Mal-soon. Marahil noong taong iyon ay napakawalang puso niya sa kanyang asawa at marahil ay hindi niya dapat hayaang mawala ang pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Ngunit marahang umiling si Jisoo. Kahit gaano man siya maghinanakit sa kanyang ina, siya pa rin ang tanging tao na mayroon siya at siya ang taong pinakamamahal niya sa buong mundo. Pagkatapos magsalita, nahimbing na nakatulog si Jisoo sa harap ng kanyang ina. Tahimik na hinawakan ni Oh Mal-soon ang kamay ng kanyang anak at marahang hinaplos ito. Sa huli, ang buong gabi na pag-uusap na ito ay nagbigay daan sa paglutas ng problema sa pagitan ng mag-ina sa loob ng maraming taon. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Daniel Han kay Emily at galit na nagtanong kung bakit hindi niya sinagot ang kanyang tawag kagabi. Tinawagan niya siya ng hindi mabilang na beses, ngunit si Oh Mal-soon ay simple. Kalmadong ayaw pag-usapan ang nangyari kagabi. Sa sandaling iyon, nagpadala ang kumpanya ng text message. Binuksan ito ni Daniel Han upang basahin at agad siyang natigilan. Ang larawan ni Emily at Jo-eung na magkayakap ay nakuha at kumala. Nagalit si Daniel Han at sumabog ang selos. Dali-daling nagpaliwanag si Oh Mal-soon, iginigiit na ang relasyon nila ni Jo-eung ay hindi ang iniisip ni Daniel Han. Sa huli, pinili ni Daniel Han na maniwala, basta't hindi sila magkasintahan ni Jo-eung, matatanggap niya. Noong araw na iyon, nagdaos ang kumpanya ng isang emergency meeting at sinamantala ni Madam Shim ang pagkakataong ito upang paalisin si Emily sa grupo, ngunit mariing ipinagtanggol siya ni Daniel Han. Kahit hindi nag-atubiling ipahayag ang kanyang damdamin, idineklara na si Emily ay ang taong gusto niya at na ang relasyon nila ni Jo-eung ay pagkakaibigan lamang. Sa proteksyon ni Daniel Han, muling nakaligtas si Emily sa panganib na maalis sa grupo. Habang nag-ensayo ng sayaw, hindi mapigilan ni Oh Mal-soon na balikan ang mga sandali na ginugol ni Daniel Han sa kanya. Sa curious, tinanong niya si Hana at ang ibang miyembro ng grupo kung ano ang ibig sabihin kapag sinabi ng isang lalaki na nagpapasalamat siya na hindi ka nagmamahal ng iba. Sabay-sabay na sumagot si Hana at ang iba pa, syempre, gusto ka niya. Dahil sa pagtanggap ng pagmamahal ni Daniel Han, namula ang mukha ni Oh Mal-soon at ang kanyang puso ay napuno ng mga matatamis na alaala na ibinigay ni Daniel Han sa kanya. Ngunit parang pinipigilan niya ang kanyang damdamin, sinabi niya sa sarili na hindi dapat isipin ang tungkol sa pag-ibig at kailangang mag-focus sa pangarap na maging isang mang-aawit. Nang gabing iyon, pumunta si Daniel Han sa practice room ngunit wala si Emily. Dali-dali siyang umalis sa kumpanya, sinadyang iwasan si Daniel Han at hindi sinagot ang kanyang tawag. Sa parehong oras, kakauwi lang ni Jisoo mula sa trabaho. Mabigat ang kanyang loob dahil sa hindi magandang nangyari sa kumpanya. Gusto niya talagang makipag-usap sa kanyang ina, ngunit pagdating niya sa bahay, nakita niya lang ang isang sulat. Umalis muna ang iyong ina para magbakasyon. Sa sandaling ito, binuksan ni Oh Mal-soon ang kanyang telepono at nakita ang text message mula sa kanyang kapatid na nagsasabing pupunta siya sa libingan ng kanyang ama upang bisitahin ito. Ngunit sa katunayan, ang driver ngayon, na may kakayahang baliktarin ang oras ay dumating upang hanapin siya. Sinabi niya na nilabag ng kanyang kapatid na babae ang mga patakaran, kaya dapat siyang sumunod sa kanya. Nang sumakay sa sasakyan, nagpa siya ang kanyang kapatid na bisitahin ang libingan ng kanyang ama, na marahil ang huling hantungan bago tuluyang maglaho ang kanyang pagkatao. Sa katabing motel, pumunta si Daniel Han kay Jo-eung. Inilabas niya ang litrato ni Jo-eung na kayakap si Emily at diretsahang hiniling kay Jo-eung na huwag sirain ang kinabukasan nito. Ngunit hindi inaalala ni Jo-eung ang kanyang karera. Sa harap ng media, handa siyang kunin ang lahat ng responsibilidad. Bukod pa rito, iginiit ni Jo-eung na hindi niya naunawaan si Emily ng higit sa kanya. Sa buong buhay niya, higit sa kalahati ng aking oras ay ginugol sa pagtingin sa kanya.
kanya. Hindi na tinag si Daniel Han. Sinusubaybayan mo na siya sa loob ng maraming taon, ngunit sa huli ay hindi mo pa rin nakuha ang kanyang puso. Iyon ay nagpapatunay na wala kayong kapalaran na magkasama. Nang gabing iyon, lumabas si Oh Malsuon at nakita si Daniel Han na naghihintay sa kanya sa buong gabi. Nang hindi binibigyan si Oh Malsuon ng pagkakataong tumanggi, hinila siya ni Daniel Han sa kotse. Ang kanyang boses ay malalim ngunit determinado. Hindi ko hahayaang mangyari ang anumang masama sa iyo. Ihintayin kita hanggat pareho tayo ng iniisip. Pagkatapos magsalita, iminungkahi ni Daniel Han na magtago sila ng ilang sandali upang makatakas sa pagsubaybay ng baliw na tagahanga. Bagamat sinabi niyang tumatakas sila, si Daniel Han ay tila kakaibang masaya sa buong paglalakbay. At kumakanta pa sa himig ng musika. Nagmaneho siya patungo sa isang tanyag na rural area na may kaakit-akit na tanawin, isang sikat na lugar para sa mga magkasintahan. Doon, nagbiruan sila at nagpakuha ng litrato. Sa tuwing itinataas ni Daniel Han ang kamera, hindi nawawala sa focus si Oh Malsuon. Isang grupo ng mga turista ang tumulong sa kanilang magpakuha ng magkasamang litrato at sinabing, ang ganda ninyong tingnan na magkasama, siguradong magkasintahan kayo. Nang marinig ito ni Daniel Han, agad niyang ibinigay ang kanyang telepono sa turista at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Oh Malsuon, nagpakuha ng isang maningning na larawan na magkasama. Pagkatapos umalis sa lugar, pumunta sila sa sinehan at inarkila ang buong sinehan para manood ng isang klasikong pelikulang romansa. Nang dumating ang eksena ng halikan ng bida at bida, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel Han at tahimik siyang tumalikod upang itago ang kanyang emosyon. Samantala, nang dumating ang eksena ng paghihiwalay, umiyak ng husto si Oh Malsuon. Pagkatapos manood ng pelikula, pumunta sila sa isang kainan at habang tinatamasa ang steamed buns, nagkukwento sila ng mga kalokohang biro. Sa hapunan, biglang sinabi ni Daniel Han na alam niyang hindi ang tunay na Emily ang nasa harapan niya, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang gusto niya ay maunawaan siya at alamin ang tunay na tao na nakatago sa likod ng persona ni Emily. Pagkatapos kumain, nagkasama silang pumunta sa dalampasigan upang magmasid. Ipinagpatuloy ni Daniel Han ang pagbabahagi ng kanyang iniisip. Umaasa na si Oh Malsuon ay magiging totoo sa kanyang sarili sa kanyang tabi. Hindi niya kailangang magpanggap o itago ang anumang bagay. Nais niyang gawin ang talagang gusto niya at huwag hayaang magkaroon ng pagsisisi sa kanyang buhay. Samantala, nakipag-ugnayan ang baliw na tagahanga ni Daniel Han kay Madam Shim. Siya pala ang lihim na kumuha ng litrato ni na Oh Malsuon at M.A. Jong-yong noon. Ang tanging layunin niya ay alisin si Oh Malsuon sa buhay ni Daniel Han. Sinundan niya si Daniel Han at nakuha ang litrato ni na Daniel Han at Oh Malsuon na magkasamang pumasok sa isang hotel. Agad niyang ipinadala ang mga larawang iyon kay Madam Shim at nagbanta na ilalabas niya ang balita na inaakit ni Oh Malsuon si Daniel Han. Nahirapan si Madam Shim sa sitwasyong iyon. Sa parehong oras, sumabog ang social media. Sa mga larawang kuha kay Daniel at Emily na magkasama, mabilis na kumalat ang mga chismis kaya kinailangan ng kumpanya na magdaos ng isang emergency press conference. Nang bumalik si Daniel, ang baliw na fan na nasa labas ay palihim na nagdiriwang, iniisip na nagtagumpay siya. Ngunit hindi niya inakala na hindi iniiwasan ni Daniel ang issue. Sa press conference, direktang inilantad ni Daniel ang utak sa likod ng lahat na walang iba kundi ang baliw na fan na matagal na siyang sinusubaybayan. Tungkol sa relasyon niya kay Emily, ipinakita ni Daniel ang isang video bilang ebidensya. Sa video, maliban kay Daniel at Emily, nandoon din ang iba pang miyembro ng girl group kasama ang mga guro ng kumpanya. Ang katotohanan ay hindi lamang sila ang nasa hotel, kundi ang buong group trip. Na may partisipasyon ng girl group, ito ang plano na matagal nang inisip ni Daniel para maiwasan ang pagbaluktot ng katotohanan ng media. Gusto niyang gumamit ng konkretong ebidensya upang protektahan si Malsuon mula sa mga masamang chismis. Higit pa rito, kahapon din ang araw na opisyal na nagdebut ang girl group at inanyayahan sila ng mga guro sa hotel para sa isang maliit na selebrasyon. Iyon ay isang espesyal na araw para sa mga babaeng matagal nang nagsasanay. Ngunit ang baliw na fan ay ayaw sumuko. Nagpatuloy siya sa paghahanap kay Malsuon, nagsumite ng kaso at humiling ng tulong sa kanya upang makaalis sa gulo. Ang tao sa likod ng pagsubaybay kay Malsuon ay siya mismo. Habang nagtatalo sila, biglang pumasok si Daniel at tinawag na inay si Malsuon. Kagabi, ibinunyag ng baliw na fan ang sikretong ito kay Daniel. Sinubukan ng baliw na fan na magpaliwanag na gusto lang niyang paalisin si Malsuon, ngunit hindi siya binigyan ni Daniel ng pagkakataon na magpatuloy. Direkta siyang nagbabala na kung magpapatuloy siya sa labis na pagkilos, hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang lahat ng paraan upang protektahan ang kanyang mga tao. Wala nang ibang pagpipilian, umalis ang baliw na fan na bigo. Si Malsuon ay tumayo doon, nag-aalalang nagtanong kay Daniel kung kailan niya nalaman ang tungkol sa kanilang relasyon. Nagmungkahi siya ng isang press conference upang linawin ang lahat at idineklara pa niyang gagawin niya ang lahat upang protektahan ang kanyang anak. Ngunit malamig siyang tiningnan ni Daniel. Hindi niya kailangan ng isang ina upang protektahan siya. Mula noon, kaya niyang tumayo ng mag-isa nang wala siya. Nang gabing iyon, nag-iisa si Malsuon na lasing, nalulunod sa mga alaala ng nakaraan. 25 taon na ang nakalilipas, nabuntis siya bago magpakasal. Nang tumutol ang kanyang kasintahan, nagdesisyon siyang panatilihin ang bata at agad siyang nakipaghiwalay. Ngunit napakahirap ng kanyang buhay noon at dahil
Dahil sa matinding utang at sa kanyang hindi pa matagumpay na karera sa pag-awit, kailangan niyang magtrabaho ng husto upang bayaran ang kanyang mga utang. Dahil sa hirap ng buhay matapos manganak, napilitan siyang ipadala si Daniel sa kanyang ate upang palakihin. Ngayon na muli niyang nakita ang kanyang anak, gusto niyang ipaliwanag ang lahat at nais niyang maunawaan niya na kahit na marami siyang isinakripisyo para sa pagkanta, hindi ibig sabihin na hindi siya mahalaga. Hindi niya kailanman nakalimutan si Daniel. Hindi sinisisi ni Daniel ang kanyang ina, ngunit hindi rin niya matanggap ang pagbalik niya sa panahong ito at ang kanyang pagtatangkang bumawi sa lahat. Ang tanging nais niya ngayon ay ang magkaroon sila ng paggalang at pagsuporta sa isa't isa, at iyon ay sapat na. Pagkatapos na muling magkasama ang mag-ina, may bakas ng kalungkutan sa mga mata ni Daniel. Nakita ito ni Malsoon. Hindi siya nagtanong ng dahilan, tahimik siyang lumapit at niyakap si Daniel, nagbigay ng tahimik na aliw. Bago umuwi, marahan na hinawakan ni Malsoon ang kanyang kamay at mahinang nagbigay ng pampatibay loob. Sa bawat bundok, umakyat, sa bawat ilog, tumawid. Ang mundo ay hindi naman talaga nakakatakot. Nang gabing iyon, nang silang dalawa lang ang magkasama, unang beses na ikinuwento ni Malsoon ang tungkol sa kanyang pamilya. Sa tahimik na kapaligiran, unti-unting nagbukas si Daniel. Ikinuwento niya ang kanyang kalungkutan at mga tagong bahagi ng kanyang sarili na hindi niya pa naibabahagi sa sinuman noon. Habang nagbubukas sila, isinuot ni Daniel ang kanyang jacket kay Malsoon at idinampi naman niya ang kanyang kamay sa pisngi ni Daniel, nagbibigay ng kaunting init. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Daniel ang kanyang emosyon at bigla niyang hinalikan siya. Hindi handa si Malsoon, ngunit nang muling yumuko si Daniel sa pangalawang pagkakataon, hindi na siya umiwas pa. Kinabukasan, nagsasanay ang girl group para sa kanilang performance. Dumating si Daniel upang manood, ngunit mula simula hanggang wakas, nakatuon lang ang kanyang mga mata kay Malsoon. Hindi rin niya maiwasan na magtama ang kanilang mga tingin ng maraming beses. Sa huli, mahina siyang sinabihan ng kanyang kasamahan na maghinay-hinay. Ang labis na pagtuon ni Daniel ay ginawang halata ang lahat. Samantala, hindi pa rin sumusuko si John Hyuk. Hindi niya napansin na bumata ang kanyang ama, ngunit malinaw niyang nakita ang lihim na labanan sa pagitan ng kanyang ama at ni Daniel. Ipinahayag niya ang kanyang suporta para sa kanyang ama at hinikayat pa siyang huwag hayaan na agawin ni Daniel ang kanyang pagkakataon. Nang araw na iyon, pumunta si John Hyuk sa kumpanya upang hanapin si Malsoon. Sinasabing sa halip na mag-alala sa hinaharap, dapat nilang i-enjoy ang kasalukuyan. Dinala niya si Malsoon sa isang buong araw na date. Dumiretso sila sa isang vintage record store. Dahan-dahang inilagay ni John Hyuk ang earphones sa tenga ni Malsoon para makinig siya sa mga nostalgic na kanta. Naglakad-lakad sila sa mga kalye, nakasuot ng cute na headbands, at nagkuha ng mga nakakatuwang litrato. Nagsuot sila ng hanbok, pinagmasdan ang makulay na tagsibol, at nag-enjoy sa masasarap na pagkain. Nang bumaba ang gabi, seryosong tinanong ni John Hyuk ang tungkol sa kamakailang iskandalo. Bumuntong hininga si Malsoon, sinabing halos humupa na ang lahat, ngunit ang pinakaaalala niya ay si Daniel. Mukhang mas malungkot pa siya kaysa sa kanya. Nanahimik sandali si John Hyuk at biglang nagtanong, gusto mo ba siya? Hindi tinanggi ni Malsoon. Sa simula, hindi niya inisip si Daniel. Sa ganoong paraan, ngunit nitong mga nakaraang araw, lalo siyang nahihirapan na lokohin ang sarili. Nang mapansin ang kanyang tunay na damdamin, bumuntong hininga lang si John Hyuk. Pinili niyang umatras at hiniling na maging matapang siya sa pag-ibig habang mayroon pa siyang kabataan. Bukod sa kanyang pag-ibig, hindi pa rin nakakalimutan ni Malsoon ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang gabing iyon, umuwi siya, nagdala ng red bean cake para sa kanyang anak na babae, at nagpa siya na manatili sa bahay pansamantala. Habang naglalakad-lakad sa paligid, nakita niya ang kanyang manugang na nakaupo mag-isa sa restaurant na dati niyang pagmamay-ari. Nang tanungin, nalaman niya na ang dalawang magkapatid na pinagbilhan niya ng restaurant ay hindi marunong magpatakbo ng negosyo, kaya malapit na itong magsara. Dahil may probisyon sa kontrata ngayon, na muling nakuha ng manugang ang karapatan sa pamamahala ng restaurant. Ngunit ang problema ay nawawala ang recipe na iniwan niya at hindi marunong magluto ang kanyang manugang ng sikat na riso. Upang hikayatin ang kanyang manugang, naghanda si Malsoon at personal na tinuruan siya sa bawat hakbang sa pagluluto ng tradisyonal na sabaw. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, umuwi si Doori. Nang makarating siya sa pinto, saglit siyang natigilan. Ang sapatos ng kanyang ina ay maayos na nakalagay sa harap ng pinto. Naalala niya kung paano siya palaging naghihintay ng kanyang ina at sinasaway siya sa pagtatrabaho ng sobra. Pinapaalalahanan siyang alagaan ang kanyang kalusugan. Ngayon, naghanda ang kanyang asawa ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Kinuha niya ang kutsara at tinikman ito at saglit siyang natigilan. Ito ang lasa ng kanyang ina. Nang gabing pumasok siya sa silid ni Emily, napansin niya na ang damit ng batang babae ay may pamilyar na amoy ng kanyang ina. Ngayon, nang marinig niya mula sa kanyang asawa na ang recipe ay itinuro ng kanyang ina, nagsimulang mag-alinlangan si Doori. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Malsoon na nanghihina ang kanyang mga binti, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi niya alam na malapit lang, may misteryosong taxi driver na nagmamasid. Tumawa siya ng malakas at bumulong sa sarili, ang buhay ay isang siklo. Ang pinakamarilag na bulaklak ay siya ring unang malalanta. Kinaumagahan,
Nang paalalahanan ni Hana, napagtanto ni Malsuon na matagal na siyang hindi nagkakaroon ng regla. Nagmadali siyang pumasok sa banyo at tiningnan ang kanyang braso, lumabas na ang mga pekas na tanda ng katandaan. Ang janitress sa kumpanya na nakakita nito ay bumuntong hininga at sinabing nagkaroon din si Emily ng parehong mga sintomas noon. Nagulat si Malsuon at agad na tinanong ang babae tungkol sa lahat ng nalalaman niya kay Emily. Pagkatapos marinig ang buong kwento, lumabas siya ng banyo na may gulat na ekspresyon. Ngayon ang unang araw ng paggawa ng music video ng girl group. Nang magsisimula na, biglang sumakit ang kanyang katawan. Sinubukan niyang magpatuloy, ngunit sa gitna ng paggawa, hindi na kinaya ng kanyang katawan. Bumagsak siya sa sahig. Nang magkamalay siya, mabilis niyang pinakalma ang lahat. Sinabing medyo pagod lang siya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na mahaba ang kanyang oras. Determinasyon niyang tapusin ang music video bago mawala ang kanyang pangarap. Dahil sa kanyang pagpupursige, maayos na nagpatuloy ang shooting at natapos ayon sa plano. Ngunit pagkatapos ng huling eksena, agad na umalis si Malsuon sa set. Nang gabing iyon, lumabas siya at muling nakita ang misteryosong taxi driver. Seryoso siyang hiniling na gumawa ng desisyon, bumalik sa kanyang matandang katawan o manatili sa kanyang kasalukuyang kabataan. Kung pipiliin niya ang pangalawa, mayroon siyang 6 na buwan na lang upang mabuhay at pagkatapos ay mawawala na siya ng tuluyan. Umalis ang taxi driver, iniwan siya ng 3 araw para mag-isip. Hindi alam kung ano ang gagawin, nakipagkita siya kay John Hugh. Nang magkita sila, inangat niya ang kanyang manggas, ipinapakita ang mga pekas sa kanyang braso. Sinabi niya sa kanya ang katotohanan, si Emily ay ang kanyang kambal na kapatid. Ito ay isang sikreto na ibinunyag ng kanyang kapatid bago siya umalis. Kinabukasan, biglang naghanda ang mga miyembro ng girl group ng masarap na pagkain para kay Malsuon at hiniling na alagaan niya ang kanyang kalusugan. Para sa kanila, hindi lang siya isang teammate kundi isang mahalagang bahagi ng grupo. Ang kanilang taos-pusong pag-aalala ay lubos na nakaantig sa kanya at ginawa siyang mas lalong maghinayang sa magandang panahong ito. Hating gabi, nag-iisa siyang nakaupo sa practice room. Tiningnan niyang muli ang kanyang pinagdaanan, ang mga araw na nagsisikap siyang abutin ang kanyang pangarap sa pagkanta, ang kanyang pawis, at ang kasiyahang nadama niya sa entablado. Ang lahat ay nagpapahirap sa kanyang sumuko. Ngunit kung hindi siya babalik, kailangan niyang iwanan ang kanyang anak. Habang nag-iisip, nakatanggap siya ng tawag mula kay Doori, na nakikipagkita sa kanya upang magtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Sa kanyang puso, handa na siya sa pinakamasamang mangyari. Dahan-dahang sinabi ni Malsuon, Doori, hindi mo na kailangang maghintay para bumalik si Inay. Hindi niya inaasahan na direktang titingnan siya ni Doori at matatag na sasabihin, Inay. Lumabas na, pagkatapos ng lahat ng mga palatandaan, nahulaan ni Doori na ang 20 taong gulang na babae sa harap niya ay ang kanyang mahal na ina. Napuno ng luha ang mga mata ni Doori habang tinitingnan ang kanyang ina ng may pagmamahal. Ang pinakamimiti niya ay hindi ang pagbabalik ng kanyang ina sa kanyang matandang anyo, kundi ang patuloy na pamumuhay niya ng masigla at maganda tulad ng dati. Hindi niya nais na muli pang isakripisyo ng kanyang ina ang sarili para sa pamilya, nagdadala ng labis na pasanin na magiging dahilan upang mawala siya. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Malsuon. Nang gabing iyon, tahimik siyang nakaupo sa vocal practice room. Ngayon ang unang pagkakataon na kusang loob na lumapit si Malsuon, umupo sa tabi niya at sinabi ang mga bagay na dapat ay matagal na niyang sinabi. Sa unang pagkakataon na nag-usap sila ng buong puso, isiniwalat ni Malsuon ang katotohanan na si Daniel ay ang kanyang tunay na anak. Ipinagkatiwala ni Malsuon si Daniel kay Malsuon. Umaasa na pahalagahan ninyo ang isa't isa. Inialok pa niyang ibalik ang kantang inagaw niya kay Malsuon. Umiti lang si Malsuon at binitiwan na iyon. Kahit na ang kanta ay para sa kanya, dahil kay Malsuon ay nakilala ito ng buong mundo. Kaya, kung seryosohin, hindi na sa kanya ang kanta. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Malsuon, nakipagkita si Malsuon kay Daniel sa restaurant ng kanyang pamilya. Personal siyang nagluto ng masarap na pagkain para sa kanya at pinaalalahanan siya na kahit gaano pa siya kabisi, dapat niyang tandaan na kumain at magpahinga. Huwag siyang magpumilit mag-isa palagi. Tiningnan siya ni Daniel ang may pag-aalala na para bang may nararamdaman siyang mangyayari. Natatakot siya na baka muli siyang mawala tulad ng dati. Ngunit pumiti lang si Malsuon, sinabing ang pagtatagpo at paghihiwalay ay hindi matatantiya. Ang pinakamahalaga ay ang pagpapahalaga sa bawat sandali. Nang matapos ang pagkain, tiningnan niya siya at marahang sinabi, "Huwag kang magtanong, yakapin mo lang ako." Tahimik siyang sumunod, mahigpit na niyakap siya. Bago siya umalis, binigyan niya siya ng bagong kanta na siya mismo ang sumulat. Ito ay isang kantang para lang sa kanya. Habang pinapanood niya si Daniel na unti-unting nawawala, may naramdaman siyang hindi maipaliwanag. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kanyang kambal na kapatid. Hindi siya nagsalita tungkol sa nakaraan o nagtanong tungkol sa hinaharap. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang ate. Marahan siyang nagsalita na anuman ang desisyon ni Malsuon, susuportahan niya ito ng walang kondisyon. Ngumiti si Malsuon. Ang alon na ginawa ng kanyang kapatid na si Emily ay siya mismo ang magtatapos sa pinaka-perpektong paraan. Kinabukasan, handa na ang entablado para sa unang performance ng girl group. Sa dressing room, sinubukan ni Malsuon na kalmahin ang sarili. Habang naghahanda siya, dumating si Daniel. Binigyan niya siya ng isang herbal na tableta, tinapik
ang kanyang balikat at nagbigay ng motibasyon sa lahat ng miyembro. Umaasa siyang sa araw na ito, magagawa nilang sumikat sa entablado. Bago magsimula ang performance, lumitaw din ang misteryosong taxi driver. Paalala sa kanya na malapit nang matapos ang 3 araw na pag-iisip. Tumango siya, nakapagdesisyon na siya. Sa performance noong araw na iyon, kasama sa mga manonood ang kanyang anak na babae at manugang at ang nakababatang kapatid ni John Hugh. Sa entablado, si Malsoon at ang mga miyembro ng grupo ay buong pusong nag-enjoy sa kanilang performance. Ginawa nilang sumikat ang kanilang mga pangarap at simbuyo ng damdamin. Nang matapos ang performance, napuno ang lugar ng palakpakan mula sa mga manonood. Lubos na naantig si Malsoon sa nakita niya. Ito ang pinakamaliwanag na kabataan na nagkaroon siya, isang walang katulad na kabataan. Pagkatapos ng performance, kusang loob na inanyayahan ni Malsoon ang kanyang anak na babae at manugang para kumain. Ilang araw bago iyon, nagdesisyon si Doori na umalis sa kanyang trabaho sa isang malaking korporasyon. Plano niyang kumuha ng Architectural Certification Exam at tahakin ang landas na gusto niya. Sa hapagkainan, masaya silang nag-uusap bilang isang pamilya, tinatamasa ang pinakamainit na sandali ng pagmamahal ng pamilya. Pagkatapos kumain, sumulat si Malsoon ng isang liham para sa kanyang anak na babae. Binabalikan ang dalawang magkaibang buhay na kanyang pinagdaanan, isang ina na nagbigay ng lahat para sa kanyang anak, at isang batang babae na tumayo sa entablado. Bawat araw ni Doori ay puno ng kaligayahan, isang kaligayahan na nag-alis sa kanyang kalungkutan at inggit sa iba. Bilang Emily, marami siyang natutunan mula sa mundo ng mga kabataan. Hindi lang niya natupad ang kanyang pangarap, kundi nakatagpo rin ang taong mahal niya. Siguro, ang buhay ay tulad ng isang paglalakbay, kung saan ang bawat yugto ay nagdadala ng magagandang tanawin. Kontento na siya, naintindihan ni Malsoon na ang kabataan ay hindi tungkol sa pag-alis ng mga kulubot o pagbabalik ng edad, kundi isang estado ng kaluluwa, isang pag-asa at pagnanasa na laging nasa puso ng isang tao. Matapos ipadala ang liham sa kanyang anak na babae, nawala si Malsoon sa mundong ito. Isang taon ang lumipas, ang girl group ay patuloy na sumisikat, ngunit wala na si Emily sa entablado. Isang performance na naman ang dumating at lubos siyang nami-miss ni Hannah. Bago umalis si Emily, sinabi niya na kahit wala siya sa kanilang tabi, walang sinuman ang dapat mong sandalan, kailangan mong maniwala sa iyong sarili. Sa kabilang dako, ang manugang ni Malsoon at ang anak ni John Hugh ay nagkasundo na pamahalaan ang Rice Soap Restaurant. Sa tulong ni John Hugh, muling itinayo ng dalawang lalaki ang tindahan, ginawa itong isang sikat at masiglang kainan. Samantala, ang kambal na kapatid ni Malsoon ay patuloy na namumuhay sa katauhan ng kanyang ate. Ngayon, sa bahay na iyon, tanging sina Doori at John Hugh lang ang nakakaalam ng katotohanan. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap si Doori ng magandang balita na ipasa niya ang architectural exam para naman kay Daniel kahit wala na sa tabi niya si Emily dahil sa mga paalala ni Malsoon. Nagsimula siyang matutong mamuhay ng maseryoso. Isang araw, pumasok siya sa isang maliit na restaurant. Biglang tumugtog ang kantang isinulat niya para kay Emily mula sa speaker. Ang pamilyar na himig ay nagpaalala sa kanya ng maraming alaala. Bigla siyang tumingala at sa harapan niya ay isang waitress na kamukhang-kamukha ni Emily. Tila may na-realize siya. Humarap ang waitress at ngumiti ng marahan sa kanya. Tulad ng sinabi ni Malsoon, ang pagtatagpo at paghihiwalay ay mga himala ng buhay.